Aba, Ayu, itong kondo, may pera rin naman diyan ang kuya mo, di ba? Isipin mo na lang na bahay nating lahat, to at mamuhay ka ng payapa. Ba't ba ang tensyonado mo? Nang marinig ko ang hipag kong si Rita na sabihin yon nang may mapanuyang tono sa harap ko mismo, pakiramdam ko kumukulo ang dugo ko. 40 araw na ang nakalipas mula nang, sa dahilan na hiwalay na siya sa asawa, ay basta na lang siyang pumasok sa bahay namin kasama ang dalawa niyang anak. Ni ₱100 ay hindi nagbigay si Rita para sa gastusin sa bahay, pero kung umasta siya ay parang siya ang may-ari. Ang asawa ko namang si Daniel ay parang sirang plaka na paulit-ulit na lang sinasabing, hayaan mo na. Pamilya naman tayo, huwag kang magsalita ng ganyan. Pero hindi alam ni Rita ang katotohanan. Hindi niya alam na itong kondo na may sukat na 50 metro kuwadrado ay binili ko gamit ang tulong na pera mula sa mga magulang ko bago ako ikasal, at mula sa sahod na pinaghirapan kong ipunin sa loob ng 10 taon. At hindi niya alam na lahat ng ginagawa niya sa amin ng anak ko ay maayos na nakarecord sa voice recorder ng cellphone ko. Malapit nang matapos ang maluhong at walang galang na buhay ni Rita sa bahay namin. Kung interesado ka sa kwentong ito, mangyaring suportahan ang channel na ito sa pamamagitan ng pag-subscribe at pag-like. Ang inyong mainit na suporta ay magiging malaking lakas para sa akin. 40 araw nang nakikituloy ang hipag ko at ang kanyang mga anak, at kahapon ay sinabi niyang gusto pa niyang manatili ng mas matagal. Muntik nang tumango ang asawa ko. Ngunit sa sandaling iyon, ang aming 5 taong gulang na anak ay biglang nagsalita ng mga kataga na nagpatahimik sa buong pamilya. Ang pangalan ko ay Ayu. Nagtatrabaho ako bilang isang accountant sa isang kumpanya ng medical equipment sa BGC at nakatira sa isang 3-bedroom condo sa Maynila kasama ang aking asawang si Daniel at ang aming 5 taong gulang na anak na si Benjo. Ang bahay na ito ang aking pinakamahalagang yaman na binili ko gamit ang perang inipon ko ng paunti-unti sa loob ng 10 taong pagtatrabaho at may malaking halaga na ibinigay ng aking mga magulang bago kami ikasal. Hindi ko ito kailanman isinumbat sa aking asawa o hiniling na magpasalamat siya. Ang nasa isip ko lang, mula nang ikasal kami, ang mag-asawa ay dapat magtulungan sa pagbuo ng pamilya at sapat na ang mamuhay ng tapat at mabuti sa isa't isa. Ngunit, hindi ko alam na ang lamat sa isang kasal ay hindi lang dahil sa panloloko o problema sa pera. Minsan, masisira ang isang pamilya dahil sa mga taong, sa likod ng salitang pamilya, ay walang galang na pumapasok sa bahay ng iba, at umuupo na parang sa kanila ang lugar na iyon. Si Rita, ang ate ni Daniel, ay mas matanda sa kanya ng 4 na taon. Kamakailan lang, sinimulan niya ang proseso ng annulment sa kanyang asawang nakatira sa Cebu. Isang araw sa huling bahagi ng Hunyo, biglang sumulpot si Rita sa aming pintuan kasama ang 2 niyang anak, 3 malalaking maleta, at sandamakmak na maliliit na bag. Pagbukas pa lang ni Daniel ng pinto, si Rita, na tila pinagtaksilan ng buong mundo, ay humagulgol agad. Daniel, wala nang ibang mapupuntahan ng ate mo. Malinaw ko pa ring naaalala kung paano napalingon ang anak kong si Benjo, na nooy naglalaro ng Lego sa sala, na may gulat at litong mukha dahil sa iyak. Natigilan si Daniel ng ilang segundo, at pagkatapos ay dali-daling hinila ang mga maleta papasok. Sige na, ate. Dito ka na muna tumuloy ng 1 linggo hanggang sa humupa ang lahat. Titingnan natin pagkatapos. Nakatayo ako sa tabi niya at tiningnan ang 2 kong pamangkin, nagusgusin ang damit at may takot sa mukha. Hindi ako nakapagsalita. Bilang isang babae, hindi ko matatanggihan ang isang inang umalis ng bahay kasama ang mga anak niya. Gaano man kasama ang pakiramdam ko, tumango na lang ako sa katahimikan at nanumpa sa aking sarili. Oo, hindi naman matagal ang 1 linggo. Malaki naman itong kondo, kaya kung magtiis, magparaya ng kaunti. Sa simula, gusto ko talagang tulungan siya. Inilaan ko ang aking maliit na office para kay Rita, at sa kanyang mga anak, inilipat ang mga gamit ko sa isang tabi, naglagay ng bagong bedsheet, at nagluto pa ng karagdagang pagkain na gusto ng mga bata. Sa unang araw, hawak ni Rita ang kamay ko habang lumuluha at nagsabing, "Maraming salamat, Ayo, iniligtas mo kami. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko alam kung saan kami pupunta." Desperado na talaga ako. Ngumiti ako at sumagot, "Wala yon, ate. Huwag kang mag-alala. Ang mahalaga, magpahinga ka at pakalmahin mo ang sarili mo." Hanggang sa araw na iyon, talagang nakikiramay ako kay Rita. Ngunit, sa mundong ito, hindi laging kung gumawa ka ng mabuti ay kabutihan din ang iyong matatanggap. Lumipas ang 1 linggo, tapos 10 araw, at kalahating buwan. Ang pangakong mananatili lang ng ilang araw ay tila naglaho, at naging normal na ang lahat. At wala nang nag-uusap tungkol sa petsa ng kanyang pag-alis.
Tuwing uuwi ako galing sa trabaho, ang sala ay puno ng nagkalat na laruan. Ang mesa sa kainan ay laging puno ng maruruming pinggan, at sa sofa ay nakakalat ang mga damit ng mga bata. Ang dalawa kong pamangkin ay nagtatakbuhan sa loob ng bahay habang sumisigaw hanggang hating gabi. Si Benjo na sanay matulog ng maaga. Mula nang dumating si Rita at ang kanyang mga anak, ay gabi-gabing nagigising dahil sa ingay at lumilipat sa kwarto ko habang yakap-yakap ang unan at nagrereklamo. Mama, ang ingay-ingay sa labas, natatakot po ako. Wala na ang aking pribadong espasyo. Ang laptop at mga dokumento ko ay naisiksik sa isang sulok ng hapagkainan. Ang aking tahimik at malinis na bahay ay naging parang palengke. Nagtiimbagang ako at nagtiis, sinasabi sa sarili na nasa mahirap na sitwasyon si Rita. Ngunit habang tumatagal siya, lalo lumalabas ang tunay niyang ugali na tila normal na ang lahat ng ito. Ang mga salitang salamat sa pakikituloy ay hindi na marinig at tumigil na siyang alalahanin ang nararamdaman ko. Tulog siya hanggang tanghali, payapang pinapanood akong nag-aasikaso kay Benjo para sa kindergarten habang nagluluto ng almusal para sa buong pamilya. Tumaas ang bayarin sa kuryente at tubig. Ang mga pagkain sa ref ay nauubos bago ko pa man magamit. Ngunit si Rita ay hindi kailanman nag-alok kahit 100 piso para sa mga gastusin. Isang araw, bumili ako ng espesyal na organic na gatas para kay Benjo. Pag-uwi ko ng hapon, nakita kong kalahati na lang ang laman ng kahon. Nang makita niya ang kahon sa mesa, si Rita, nang hindi ko pa tinatanong, ay kaswal na nagsabing, "Ay, mukhang nakita ng mga bata, hayaan mo na." Sabay-sabay na silang uminom. Ano naman ang masama doon? Huwag kang magalit sa maliit na bagay na ganyan. Hirap kong nilunok ang galit, na nasa lalamunan ko na. Ang maliit na bagay ni Rita ay naging isang di matagalan na pasanin sa aking puso. Siguradong napansin ito ng asawa kong si Daniel. Ngunit tuwing binubuksan ko ang usapin, bumubuntong hininga siya at sumasagot, "Pakinggan mo, si Ate Rita ay nasa napakahirap na sitwasyon ngayon. Pamilya naman tayo, tulungan natin habang kaya natin." Ang salitang pamilya mula sa bibig ng aking asawa ay sa simulay mainit pakinggan, ngunit unti-unting naging dahilan para tiisin ko ang lahat ng hindi makatarungang sitwasyon na ito. Hindi rin naman ako iba. Bahay ko rin ito. Bakit ang aking nararamdaman, ang aking pagod, ay hindi kailanman itinuring bilang isang mahalagang problema na dapat pansinin? At pagkatapos ay nangyari ang isang insidente na talagang nag-alala sa akin. Nangyari ito noong weekend. Habang inaayos ko ang aparador ni Benjo, napansin kong kalahati ng kanyang mga laruan ay nalipat na sa kwarto ni Rita, kasama na ang paboritong Lego set na bumbero ni Benjo, at maging ang teddy bear na kasama niya sa pagtulog gabi-gabi. Tinawag ko si Benjo at tinanong, yumuko ang anak ko at mahinang sumagot, "Kinuha po ni Kuya Baste." Sabi ni Tita, dahil mas matanda raw siya, dapat daw akong magparaya. Agad akong nawala ng salita. 5 taon pa lang ang anak ko. Sa edad kung saan dapat niyang matutunan na ang kanyang mga gamit ay dapat pahalagahan at ano ang personal na limitasyon, pinipilit siya ng isang matanda na manahimik at magparaya para sa tinatawag na pakikisama. Niyakap ko ng mahigpit ang aking anak, ramdam ang kanyang tahimik na paghinga, at may naramdaman akong tumusok sa puso ko. Nagsimula kong mapagtanto na ang aking pasensya ay hindi na lang sakripisyo mula sa aking sarili. Direktang naapektuhan na nito ang aking anak. Nang gabing iyon, habang bumaba si Rita at ang kanyang mga anak para maghanap ng merienda, hinila ko si Daniel sa kwarto at isinara ang pinto. Sinubukan kong magsalita ng mahinahon. "Mahal, sa tingin ko panahon na para seryosong kausapin natin si Ate Rita. Halos 1 buwan na siya dito, hindi tayo pwedeng mabuhay ng ganito." Tumingin sa akin ang asawa ko na may pagod na mukha, na para bang siya ang nasa mahirap na posisyon. "Hindi ka ba pwedeng magtiis pa ng kaunti? Walang pera si Ate Rita para umupa ng matitirhan ngayon." Napangiti ako ng mapait. Sa unang pagkakataon, ang mga salita ng aking asawa ay naging napakalamig. Kung wala siyang pera para umupa, dapat tayong maghanap ng paraan para tulungan siya. Pero hindi sa pamamagitan ng paggawa ng bahay natin. Natirahan niya na parang sa kanya. Nakatira ako sa sarili kong bahay, pero pakiramdam ko nasa isang evacuation center ako. Nanahimik ang asawa ko. Ang katahimikang iyon ay lalong nagpalamig sa puso ko. Tumingin ako sa labas ng bintana. Nagsimula nang sumindi ang mga ilaw ng syudad. Sa malayo, nagniningning ang mga condominium complex, ngunit sa aking kwarto, ang nararamdaman ko lang ay isang nakakasakal na bigat. May kutob ako na hindi ito magtatapos sa mga maliliit na problema lang. Ngunit sa panahong iyon,
Hindi ko kailanman naisip na ang unang magtatanggal ng maskara sa mapagkunwaring mapagmahal na pamilyang ito ay ang sarili kong anak. Sa mga sumunod na araw, sinimulan kong bilangin ang oras nang may pagod. Paggising sa umaga, agad kong naririnig ang dalawa kong pamangkin na nag-aaway dahil sa pag-agawan sa banyo. Sa tanghalian, kailangan kong tawagan ang kasambahay mula sa opisina at hilingin na dumating ng maaga dahil sobrang gulo ng bahay. Pag-uwi sa hapon, nakikita ko ang tambak na maruruming pinggan sa lababo at ang malagkit na sahig dahil sa natapong juice at mga mumo ng pagkain. Si Rita ay naglalakad pa rin, na may malungkot na ekspresyon sa mukha. Na para bang sa isang buntong hininga niya, obligado ang buong pamilya na intindihin siya. Isang araw, umuwi ako mula sa supermarket na puno ang dalawang kamay ng mga pinamili. Bago ko pa man matanggal ang sapatos ko, sumigaw si Rita mula sa kusina. Ayu, bukas pwede mo bang bilhan ulit ng cereal at gatas? Si Baste kasi, nagugutom sa gabi nitong mga nakaraang araw. Natigilan ako sandali. Sinabi ito ni Rita ng napakanatural, na para bang sa simula pa lang ay obligasyon ko ng alagaan ang mga anak niya. Inilapag ko ang mga pinamili sa mesa, at sa pinakapantay na boses na kaya ko. Sinabi ko, ate, kung may kailangan ka, isulat mo na lang sa isang listahan. Papabili ko na lang kay Daniel bukas. Nagtaka sandali si Rita, ngunit pagkatapos ay ngumiti ng pilit at sumagot, ano naman ang pinagkaiba kung sino ang bibili? Pamilya naman tayong lahat. Na naman ang salitang pamilya. Nang marinig iyon, naramdaman ko ang malamig na kahungkagan sa aking tiyan. Kung iisipin, tuwing kailangan ng sakripisyo, lagi akong tinatawag na pamilya. Ngunit kapag kailangan ng respeto, ako ang nagiging pinaka-estranged na tao sa bahay na ito. Nang gabing iyon, habang nagtutupi ako ng damit sa kwarto, pumasok si Benjo na may dalang maliit na unan at malungkot na mukha. Nang tanungin ko, anong nangyari? Mahinang sumagot ang anak ko. Inagawan po ako ni Kuya Baste ng upuan habang nanonood ng cartoons. Sabi na naman ni tita, ako raw ang bunso kaya dapat magparaya. Yumuko ako at hinaplos ang ulo ng aking anak. Nanikip ang lalamunan ko. Hindi sakim ang anak ko. Si Benjo ay isang mabait, masunurin, at maalalahaning bata. Ngunit ang kabaitan ng isang bata ay hindi nangangahulugan na dapat siyang laging agrabyaduhin. Niyakap ko ang aking anak at marahang nagtanong. Malungkot ba si Benjo? Tumango ang anak ko. Ayoko po kapag kinukuha ni Kuya Baste ang mga laruan ko. Nang makita ang malinaw na mga mata ng aking anak, nadurog ang puso ko. Hindi marunong magsinungaling ang mga bata. Ang sakit ng damdamin ay matatandaan nila sa mahabang panahon. Nalaman ko na hindi ko na pwedeng ipagpatuloy na magbulag-bulagan sa bagay na ito. Nang gabing iyon, muli kong kinausap si Daniel. Sa pagkakataong ito, hindi na ako nagpaligoy-ligoy. Sa totoo lang, ubos na ang pasensya ko. Dapat magsimula na si Ate Rita na magplano at bumukod. Habang tumatagal siya dito, lalong gumugulo ang lahat. Ang asawa ko na nakahiga sa kama habang nakatitig sa cellphone ay ibinaba ito pagkatapos marinig ang sinabi ko. Ang tono niya ay halatang inis na. Bakit ba lagi mong ginagawang komplikado ang lahat? Kapag maraming bata, siyempre medyo maingay. Tinitigan ko ng diretso ang aking asawa. Hindi lang ito tungkol sa ingay. Ang mga gamit ng anak natin ay inaagaw at pinipilit siyang magparaya. Ang buong routine ng buhay natin ay nagkagulo-gulo. Kahit isang sulok para sa sarili ko ay wala ako sa bahay na ito. Biglang umupo ang asawa ko at ibinaba ang kanyang boses. Si Ate Rita ay nagdurusa dahil sa annulment niya. Asawa kita, hindi ka ba pwedeng maging mas mapagbigay? Ang mga salitang iyon ay parang isang hindi nakikitang sampal. Dapat akong maging mapagbigay dahil asawa mo ako at asawa kita. Kung gayon, bakit hindi ka dapat nasa panig ko? Gusto kong tumawa, ngunit ang puso ko ay parang nagyelo. Ang pagiging mapagbigay ay hindi nangangahulugan na hahayaan mong umasta ang iba na parang may-ari sa bahay natin. Halos isang buwan na akong nagtitiis. Nanahimik si Daniel ng ilang segundo at pagkatapos ay tumalikod. Sige, kakausapin ko na lang si Ate Rita ng dahan-dahan. Ang salitang dahan-dahan ay napakagaan pakinggan, ngunit parang isang bangin na walang katapusan. Nalaman ko na kung patuloy akong aasa sa aking asawa, walang magbabago. Kinaumagahan ng linggo, gumising ako ng maaga at nagluto ng arroz caldo. Naisip ko na kung sabay-sabay kaming kakain ng mainit na pagkain sa araw ng pahinga, baka gumanda ng kaunti ang mood. Si Benjo ay nakaupo sa tabi ko at tahimik na kumakain gamit ang kanyang maliit na kutsara. Ang dalawang anak ni Rita ay naglalaro habang kumakain at natapon ang isang baso ng orange juice sa mesa. Si Rita ay sumulyap lang at nagpatuloy sa paggamit ng kanyang cellphone. Bago pa man ako makapagsalita,
Biglang lumingon si Benjo sa kanyang tiyahin at, bagamat nauutal, ay malinaw na nagtanong, "Tita, kailan po uuwi si tita, si Kuya Baste, at si Ate Sisa sa bahay nila?" Lahat sa hapagkainan ay biglang natigilan. Hindi, sila ay naging bato. Huminto ang kutsara ko sa ere. Tumingala si Daniel na may gulat at si Rita ay nanlaki ang mga mata habang nakatingin kay Benjo, namumula ang mukha. Ang aking anak ay tila hindi naiintindihan na may sinabi siyang kakilakilabot. Nagtanong lang siya ng isang bagay na para sa kanya ay napakalohikal. Dahil sa mundo ng mga bata, lahat ay dapat may sariling bahay, hindi pwedeng pumunta sa bahay ng iba, at manatili doon magpakailanman. Naging mabigat ang kapaligiran sa hapagkainan. Ilang segundo pagkatapos, malakas na ibinagsak ni Rita ang kanyang kutsara sa mesa. Anong ibig sabihin nito? Ayu, ikaw ang nagturo sa anak mo na magsalita ng ganyan? Dahan-dahan kong ibinaba ang aking kutsara at tinitigan ng diretso si Rita. Hindi ko kailanman tinuruan ang anak ko na maging bastos. Sasabihin ko sana, ngunit bigla kong napagtanto. Minsan, ang mga salita ng isang bata ay mas tapat kaysa sa libu-libong salita na sinusubukang itago ng mga matatanda. Bago pa man ako makapagsalita, namagitan si Daniel. "Ate, bata lang yan," sabi niya. Nagsasalita ng hindi nag-iisip. Suminghal si Rita. Nakapagtataka no. Bakit ang mga salitang sinabi ng hindi pinag-isipan ay kamukhang-kamukha ng nilalaman ng puso ng isang matanda? Naramdaman kong kumabog ang dibdib ko. Sa unang pagkakataon, ang maskara ng pagkakaibigan ay napunit sa gitna ng hapagkainan, at likas kong nalaman na sa isang inosenteng tanong na iyon, ang mga araw ng mapagkunwaring kapayapaan ay sa wakas ay natapos na. Pagkatapos ng tanong ni Benjo, ang kapaligiran sa hapagkainan ay naging kasing lamig ng yelo. Tiningnan ko ang aking anak. Hawak pa rin niya ang kanyang maliit na kutsara at sa kanyang malinaw na mga mata ay hindi niya maintindihan kung bakit biglang nagbago ang mukha ng lahat ng matatanda sa paligid niya. Alam kong hindi bastos ang intensyon ni Benjo. Sinabi lang niya ang katotohanan na kahit isang 5 taong gulang na bata ay mararamdaman sa loob ng nakaraang buwan. Ang bahay na ito ay hindi na kasing komportable tulad ng dati. Tinitigan ako ng masama ni Rita at tinaasan ng boses. "Kung hindi ikaw ang nagturo sa kanya, saan naman malalaman ng isang bata ang eksaktong nararamdaman ko?" Huminga ako ng malalim, sinusubukang panatilihing kalmado ang aking boses. "Ate, huwag mo sanang idamay ang mga bata sa problema ng matatanda." Nagtanong lang si Benjo kung ano ang nasa isip niya. Ngumiti si Rita ng mapakla. "Ang isip ng mga bata ay kung ano ang itinatanim ng mga matatanda. Kung nakakaabala kami sayo, sabihin mo ng diretso, bakit kailangan mong gamitin ang bibig ng iba para paalisin kami?" Mahigpit kong ikinuyom ang aking mga kamao sa ilalim ng mesa. Ang pinakaayaw ko ay ang mga taong laging umaakto na sila ang biktima. Samantalang sila talaga ang sumakop sa buhay ng iba. Naramdaman ni Daniel ang tensyon at mabilis na nagsalita, "Ate, tama na. Kumakain tayo." Lumingon si Rita sa kanyang kapatid, nagsimulang mamasa ang kanyang mga mata. "Daniel, narinig mo ba? Sa simula pa lang sinabi ko na ayokong makaabala. Ngayon kung ganito akong hayagang pinapaalis, anong mukha pa ang ihaharap ko para manatili dito?" Sa unang tingin, ang mga salitang iyon ay nakakaawa. Ngunit kilalang kilala ko ang estilo ng pagsasalita ni Rita. Wala siyang balak umalis. Ginagawa niya lang akong kontrabida, lumilikha ng isang sitwasyon kung saan kung magsalita pa ako ng isa pang salita, ako ay magiging isang taong walang puso, makitid ang isip, at malupit. Tiningnan ko ang arroz caldo sa harap ko. Malamig na. Ang almusal sa weekend na inihanda ko ng may pag-aalaga ay biglang naging isang entablado ng dula kung saan ako ang ginawang pangunahing kontrabida. Nang makita ang mga matatandang nag-aaway, natakot si Benjo at dahan-dahang hinila ang dulo ng aking damit. "Mama." Ang isang maliit na salitang iyon ay nagpadurog sa aking puso. Ayoko nang makipagtalo pa sa harap ng aking anak. Inalis ko si Benjo sa kanyang upuan at marahang sinabi, "Benjo, kung tapos ka ng kumain, maglaro ka na sa kwarto." Sumunod ang anak ko. Ngunit pagkatapos ng ilang hakbang, lumingon siya sa akin na may pag-aalala. Nalaman ko mula noon na nagsimulang mapansin ng aking anak na may malaking pader sa pagitan ng kanyang ina at ng kanyang tiyahin. Kung gaano kasensitibo ang isang bata, ganoon din kalalim ang sugat na maiiwan sa kanyang puso. Nang magsara ang pinto ng kwarto, tumigil na si Rita sa pagpapanggap na mahina. Itinuwid niya ang kanyang likod at sa matalas na boses ay nagsalita, "Sagutin mo ng tapat, gusto mo kaming umalis, di ba?" Sa pagkakataong ito, hindi ako umiwas at tinitigan ko ng diretso si Rita. "Dahil tapat kang nagtanong, sasagutin din kita ng tapat. Ang manatili ng isang linggo ay isang bagay,
Ngunit ang manatili ng higit sa isang buwan na walang anumang plano ay ibang bagay. Hindi tayo pwedeng mabuhay ng ganito sa bahay na ito. Agad na kumunot ang noo ni Daniel. Ayo. Lumingon ako sa aking asawa. May mali ba akong sinabi? Kinagat ng asawa ko ang kanyang labi. Ang mukha niya ay nagpapakita ng malinaw na hindi pagkagusto. Pero si Ate Rita ay nasa mahirap na sitwasyon. Agad akong sumagot. Ang boses ko ay lalong napagod. Hindi ko sinabing hindi ako tutulong. Pero ang pagtulong ay hindi nangangahulugan na kailangan kong magtiis habang ang buhay ng pamilya natin ay talagang nagkakagulo. Hindi mo ba nakikita kung paano nagbago ang bahay natin sa loob ng ilang linggo? Ngumiti si Rita ng mapakla. Nagkakagulo. Inubos ko ba ang lahat ng yaman mo? Bakit mo pinalalaki? Gusto kong tumawa, ngunit ang tawa ay napakapait na nanikip sa lalamunan. Hindi mo inubos ang yaman namin. Ginamit mo lang ang kuryente, tubig, mga gamit dito. Inagaw ng mga anak mo, ang mga gamit ng anak ko. Ginulo mo ang buhay ng buong pamilya at itinuring mong maliit na bagay lang ang lahat ng iyon. Tama ba? Agad na nagbago ang mukha ni Rita. Grabe ka naman magbilang. Naglaro lang naman ang mga bata. Bawal ba yun? Tinitigan ko ng diretso si Rita. Hindi ko ipinagbabawal ang paglalaro ng mga bata, pero ipinagbabawal kung isipin mo na ang mga anak mo ay dapat laging prioridad at pilitin ang anak ko na laging magparaya. Marahang hinampas ni Daniel ang mesa. Ayu. Ingatan mo ang pagsasalita mo. Nanigas ang puso ko. Kahit sa sitwasyong ito, hindi ako ipinagtanggol ng asawa ko. Ang galit na naipon sa loob ng ilang linggo ay umakyat sa aking lalamunan. Tiningnan ko ang aking asawa at dahan-dahang idiniin ang bawat salita. Sa tingin mo ba, mali ako o ayaw mo lang aminin na sobra na ang ate mo? Nalito si Daniel. Marahil, hindi niya inaasahan na magtatanong ako ng ganoon katatag. Nagsimulang humikbi si Rita. Nanginginig ang boses. Hindi, malinaw na. Kung kinamumuhian kami ni Ayo ng ganito, mamayang tanghali rin ay aalis ako kasama ang mga anak ko. Kung mamamatay kami sa gutom sa labas, bahala na kayo. Nanatili akong hindi gumagalaw. Kilalang kilala ko ang taktikang ito. Kapag wala ng lohika, ilipat ang lahat sa usapin ng buhay at kamatayan para pahinain ang kalooban ng kalaban. Gaya ng dati, kapag umiyak si Rita, nagsisimulang magpanik si Daniel at sinisisi ako dahil sa kakulangan ng pasensya. Gaya ng inaasahan ko, biglang tumayo ang asawa ko. Ate, huwag kang magsalita ng ganyan. Pagkatapos ay lumingon siya sa akin na may galit na boses. Ngayon masaya ka na. Tiningnan ko ang asawa ko na may pagtataka. Hindi dahil sa gulat, kundi dahil ngayon ko lang napagtanto ng malinaw. Sa mata ng aking asawa, ang aking nararamdaman ay laging pangalawa sa pekeng kapayapaan na sinusubukan niyang panatilihin. Dahan-dahan akong tumayo at niligpit ang mga pinggan na hindi pa tapos kainin. Hindi ako masaya, pagod lang ako. Sa unang pagkakataon sa harap ni Rita, hindi ko tinawag ang asawa ko na mahal. Sa mga salitang iyon, dinala ko ang tambak ng pinggan sa kusina. Sa dining room, umiiyak pa rin si Rita at pinapakalma siya ni Daniel na para bang siya ang biktima ng isang malaking kawalan ng katarungan. Tumayo ako sa harap ng lababo at malakas na binuksan ang gripo. Umaasa na ang malakas na tunog ng tubig ay maitatago ang hikbi na nagsisimula ng maramdaman sa aking ilong. Naisip ko noon, akala ko kung sapat akong maging mapagbigay at maunawain, magiging payapa ang pamilya. Ngunit napagtanto ko, kung sa isang pamilya ang kabaitan, ay nagmumula lamang sa isang panig, kung gayon ang pinakamabait na tao ang unang mapapagod. Nang tanghaling iyon, pagkatapos ng pananghalian, dinala ko si Benjo sa bahay ng aking mga magulang. Bago umalis, mahigpit na hinawakan ng anak ko ang aking kamay, at dahan-dahang nagtanong, Mama, galit po ba si tita dahil sa akin? Yumuko ako at niyakap siya ng mahigpit. Hindi, walang kasalanan si Benjo. Ngunit habang sinasabi iyon, bigla kong napagtanto, sa bahay na ito, ang tanging walang kasalanan, ang aking anak, ang siyang pinakamas nagdurusa. At mula sa araw na iyon, nagsimula akong tahimik na mag-isip ng isang bagay na dati, gaano man ako kagalit ay hindi ko kailanman gustong seryosohing isipin. Kung ang pamilyang ito ay hindi na isang ligtas na kanlungan para sa aking anak, may saysay pa ba akong manatili dito? Mga kaibigan, kung nagustuhan ninyo ang aking kwento, mangyaring suportahan sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe sa channel na ito. Naway lahat ng makikinig sa kwentong ito ay laging malusog at payapa. Pagkatapos ng almusal na iyon, ang hangin sa bahay ay naging napakalamig na mahirap huminga. Hindi na nagpapanggap na mabait si Rita sa harap ko. Nanatili pa rin siya, kumakain at umiinom na parang walang nangyari. Ngunit ang tingin niya ay laging nagpapakita ng hayagang hindi pagkagusto. Tuwing nagkakasalubong kami sa kusina o sa sala,
Sinasadya niyang gumawa ng ingay, maging ito ay pagbabagsak ng pinto ng cabinet o malakas na paglalagay ng baso sa mesa, na para bang sinusubukan niyang ipaalala sa akin na galit siya. At ako ang dahilan. Pinili ni Daniel ang taktikang manahimik. Mas maaga siyang umaalis papuntang trabaho, mas huli umuuwi, at abala lang sa kanyang cellphone o nakaupo sa sala kasama ang kanyang kapatid. Wala siyang normal na pag-uusap sa akin. Ang kanyang katahimikan ay mas nakakapagod kaysa sa away. Dahil ang away, kahit papaano, ay nangangahulugang may pagnanais na ayusin ang problema. Ngunit kapag ang kausap mo ay nanahimik at hinahayaan kang magdusa mag-isa, katumbas na rin iyon ng pag-amin na hindi ka na mahalaga. Patuloy akong pumasok sa trabaho, naghahatid at sumusundo kay Benjo, nagluluto ng pagkain na parang robot, ngunit may isang bagay sa loob ko na unti-unting nababasag. Isang Martes ng gabi, dahil sa report sa katapusan ng buwan, umuwi ako ng mas huli kaysa karaniwan. Pagbukas ng pinto, agad kong nakita ang sapatos ni Benjo, na basta na lang itinapon sa isang sulok. Ang school bag ng anak ko ay nakakalat sa sahig at sa sala. Ang dalawang anak ni Rita ay nakaupo sa carpet habang kumakain ng biskwit na binili ko kahapon para kay Benjo. Binuksan ang buong pakete. Bago ko pa man matawag ang aking anak, tumakbo si Benjo palabas ng kwarto. Pula ang kanyang mga mata. Mama, kinuha ni Kuya Baste ang Crayola ko at binali ang 2 piraso. Natigilan ako sandali. Umakyat ang galit sa aking lalamunan. Lumapit ako, kinuha ang kahon ng Crayola at tiningnan ang loob. Ilang piraso ng Crayola ang bali. At ang takip ng kahon ay puno ng mga sulat. Lumingon ako sa aking pamangkin na si Baste at nagtanong, "Sino ang nagbigay sa iyo ng permiso na hawakan ang gamit ng iba?" Sasagot na sana ang bata nang lumabas si Rita mula sa kusina at inis na nagsalita, "Nag-aaway lang naman ang mga bata. Karaniwan lang yan. Bakit ka ba masyadong tensyonado?" Tiningnan ko si Rita. Sa pagkakataong ito, hindi ako nagpigil. Kung nag-aaway sila, dapat magtanong muna. Ang mga gamit ng anak ko ay hindi isang bagay na pwedeng kunin ng lahat ng walang permiso. Kumunot ang labi ni Rita. Nagiging makitid ka na. Dahil lang sa isang kahon ng Crayola, gumagawa ka na ng gulo. Nang marinig ang mga salitang iyon, pakiramdam ko kumukulo ang dugo ko. Ngunit ang mas masakit ay hindi ang akusasyon, kundi ang katotohanan na si Benjo ay nakatayo sa likod ko at naririnig ang lahat ng ito. Kung mananahimik ako ulit ngayon, matututunan ng anak ko na ang kanyang mga gamit, damdamin, at dignidad ay pwedeng tapakan ng iba, dahil lang hindi siya ipinagtanggol ng kanyang ina. Lumingon ako at tinawag ang aking anak, "Benjo, kunin mo ang bag mo. Pumunta tayo sa kwarto." Sumunod ang anak ko. Inakay ko siya at dumaan sa sala. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok si Daniel. Habang nagpapalit ng sapatos ang asawa ko, nagtanong siya, "Anong nangyayari?" Agad na nauna sa akin si Rita, tinaasan ang boses. "Wala namang espesyal. Mas pinapahalagahan lang ng asawa mo ang isang kahon ng Crayola kaysa sa mga gawain sa bahay. Kaya pinagalitan niya ang mga bata." Huminto ako sa gitna ng pasilyo at lumingon sa aking asawa. "Diretsong itanong mo sa anak mo kung gaano karami sa kanyang mga gamit ang inagaw sa loob ng ilang linggo." Kumunot ang noo ni Daniel. Ang mukha niya ay nagpapakita na nauubos na ang kanyang pasensya. "Pakiusap, wag mo nang palakihin ang problema." Tiningnan ko ang asawa ko, nagtiimbagang, at sinabing, "Mula kailan naging maliit na problema para sa'yo kung paulit-ulit na ginugulo ang pribadong espasyo ng anak mo?" Nanahimik ang asawa ko. Ang katahimikang iyon ay laging parang isang mapurol na kutsilyo, hindi agad nakakasugat, ngunit kung paulit-ulit na gagamitin ay mag-iiwan ng tumutusok na sakit sa puso. Nang gabing iyon, pagkatapos patulugin si Benjo, tumayo akong mag-isa sa balkonahe. Malamig ang hangin mula sa labas, ngunit ang isip ko ay kasing gulo ng sinulid. Naalala ko noong bagong kasal pa lang kami. Sa mismong lugar na ito, hawak ni Daniel ang kamay ko at habang tumatawa ay nagsabing, "Anuman ang mangyari, hinding-hindi kita palulungkutin." Noon, talagang naniwala ako sa mga salitang iyon. Dahil naniniwala ako sa mga salitang iyon, handa akong tanggapin ang maraming pagkakaiba ng opinyon at sinikap na panatilihin ang kapayapaan sa pamilya. Ngunit napagtanto ko na ang pangako ng isang lalaki sa harap ng kanyang kadugo ay minsan mas magaan pa sa isang buntong hininga. Kinaumagahan, habang inihahanda ko si Benjo para sa eskwela, narinig ko mula sa sala ang boses ni Rita na may kausap sa telepono. Ang boses niya ay hindi malungkot at mahina tulad ng kapag nasa harap ng kapatid niya. Ang boses niya ay mapanlibak at kontento. "Komportable at masarap dito. Malinis ang kondo. Buong araw bukas ang aircon. Lahat ng pagkain,
nakahanda. Akala ko nung una ilang araw lang, pero ngayon, tingnan natin kung sino ang makakapagpaalis sa akin dito. Nanigas ako sa may pintuan ng kusina. Nanginginig ang kamay kong may hawak na bote ng gatas para sa anak ko. Bawat salita ni Rita ay parang isang sampal. Ang mga luha noon, ang mga reklamong desperado, lahat pala ay isang palabas. Ang mas nakakakilabot ay ang kawalang galang sa kanyang huling mga salita. Tingnan natin kung sino ang makakapagpaalis sa akin. Nangangahulugan iyon na hindi lang siya nakakaramdam ng kasalanan, kundi itinuturing pa niyang isang laro ang paninirahan sa bahay ko kung saan may mananalo at matatalo. Tumayo ako sa likod ng pinto at nakinig habang kumakabog ang dibdib ko. Isang bahagi ng aking sarili ay galit dahil sa pagwawalang bahala, ngunit isang bahagi rin ang natauhan. Sa unang pagkakataon, malinaw kong napagtanto, kung patuloy akong aasa sa konsensya at kabaitan ng iba, hindi lang ako mawawala ng kapayapaan. Mawawala ang pagkabata ng aking anak, ang aking dignidad, at marahil ang kasal na ito mismo. Nang gabing iyon, lihim kong binuksan ang voice recorder function ng aking cellphone, sinuri ito ng isang beses, at pagkatapos ay pinatay. Sa madilim na kwarto, umilaw ang screen ng cellphone, nagbibigay ng maputlang liwanag sa aking mukha. Umupo ako sandali sa gilid ng kama, pinakikinggan ang pantay na tunog ng aircon, at ang tahimik na paghinga ng aking anak. At pagkatapos ay dahan-dahang ikinuyom ang cellphone sa aking kamay. Masyado na akong nagtiis. Ngunit kapag ang isang babae ay naitulak sa punto na ayaw na niyang magtiis, hindi na niya iniisip kung paano panatilihin ang kapayapaan ng pamilya. Iniisip niya kung paano protektahan ang kanyang anak. Mula ng gabing iyon, tumigil na akong tingnan ang lahat sa pamamagitan ng salamin ng pasensya. Nagsimula akong tingnan ang lahat ng may malamig na kalkulasyon. At habang mas nagiging kalmado ako, mas malinaw kong nakikita ang mga bagay na dati kong sinadyang ipagwalang bahala para mapanatili ang kapayapaan. Lumabas na lahat ng iyon ay tahimik na sumisira sa buhay ko at ng aking anak. Wala akong sinabi kay Daniel. Hindi ko siya tinanong tungkol sa narinig kong usapan ni Rita sa telepono kaninang umaga. Alam kong kung tatakbo ako ngayon at makikipag-away sa isang tulad ni Rita, magsisimula na naman siyang umiyak at magreklamo. At ako na naman ang magmumukhang walang puso. Sa pagkakataong ito, ayoko nang makipagtalo. Gusto kong mag-ipon ng ebidensya. Kinabukasan, pumasok ako sa trabaho. Ngunit hindi mapakali ang isip ko. Sa tanghalian, nakatanggap ako ng tawag mula sa guro ni Benjo sa kindergarten. Maingat ang boses ng guro, ngunit sa narinig kong sinabi niya, parang gumuho ang puso ko. Ginang Ayu, nitong mga nakaraang araw, si Benjo ay hindi na kasing aktibo tulad ng dati. Ngayon, mas madalas siyang nakaupong mag-isa. At kahit nayayain siya ng kanyang mga kaibigan na maglaro, hindi siya nagpapakita ng interes. Nang tanungin ko siya, sinabi niyang ayaw niyang umuwi sa bahay dahil maraming tao doon. Hawak ko ang cellphone, ramdam ang panlalamig ng aking mga daliri. Isang 5 taong gulang na bata ang nagsisimulang matakot sa sarili niyang bahay. Nagpasalamat ako sa guro, ibinaba ang telepono, at natigilan sa harap ng computer monitor ng ilang sandali. Lumabo ang mga numero sa harap ko. At sa isip ko ay paulit-ulit na tumatakbo ang mga salita ng aking anak, ayaw niyang umuwi sa bahay dahil maraming tao doon. Nang hapong iyon, sinundo ko si Benjo, at huli na kaming umuwi. Pagpasok sa bahay, nakita ng anak ko si Baste at Sisa na binubuklat ang kanyang Lego set sa sahig at agad siyang huminto. Lumingon sa akin si Benjo, at walang imik na hinigpitan lang ang hawak sa aking kamay. Bago pa man ako makapagsalita, lumabas si Rita mula sa kusina, at kaswal na nagsabi, "Ay, nakauwi na pala kayo." Nanghihiram lang ng laruan ang mga bata saglit. Magkakapatid naman sa iisang bahay, di ba? Kalmadong tinanggal ko ang sapatos ng aking anak at saka sumagot, "Mga gamit ni Benjo yan. Sa susunod, pakisabihan ng mga pamangkin na magtanong muna." Nagkibit balikat si Rita. "Hay nako, para saan pa ang pagtatanong? Pamilya naman tayo sa iisang bubong." Hindi na ako nakipagtalo. Lihim kong kinuha ang cellphone mula sa bulsa ng aking jacket, binuksan ang recording, at inilagay ito na nakaharap sa mesa sa ilalim ng telebisyon. Tahimik ang hapunan ng gabing iyon. Nakaupo si Daniel sa tabi ng kanyang kapatid, paminsan-minsan ay sinusubuan ang kanyang mga pamangkin. Samantalang si Benjo ay nakadikit sa akin at halos hindi kumain. Nang makita siya, nanikip ang dibdib ko. Pagkatapos ng hapunan, gaya ng inaasahan ko, lumabas na naman ang problema. Bago pa man mailabas ni Benjo ang isang kahon ng biskwit mula sa cabinet, agad itong inagaw ni Baste. Namumula ang mata ng anak ko at sinabing, "Akin yan." At sinubukang bawiin ito. Itinulak ng malakas ni Baste si Benjo at sumali na rin si Sisa.
Kalalabas ko lang mula sa banyo at nakita kong natumba si Benjo at napaupo sa sahig. Tumilapon ang kahon ng biskwit at nagkalat ang mga laman nito. Hindi agad umiyak ang anak ko. Natigilan lang siya ng ilang segundo na para bang sanay na sa ganoong pagtrato. Tumakbo ako at binuhat ang aking anak. Sino ang nagtulak sa kapatid ninyo? Tiningnan ako ng masama ni Baste. Bago pa man makapagsalita ang bata, namagitan si Rita. Nagbibiruan lang ang mga bata. Bakit mo pinalalaki ang problema? Niyakap ko si Benjo. Ramdam ko ang bahagyang panginginig ng kanyang katawan. Madalas magbiruan ang mga bata, sabi ko habang tinititigan siya ng malamig. Pero dapat turuan ng mga magulang ang mga bata na makilala kung ano ang sa kanila at kung ano ang sa iba. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Rita. Ibig mong sabihin, hindi ko kayang turuan ang anak ko. Tinitigan ko ng diretsyo si Rita. Sinasabi ko lang, mukhang hinahayaan mong masanay ang mga anak mo na kunin ang gamit ng iba nang walang permiso. Bago pa man ako matapos magsalita, lumabas si Daniel mula sa office. Nakita niya ang namamasang mata ni Benjo at nagtanong, ano na naman to? Agad na parang nagsusumbong si Rita, tingnan mo ang asawa mo, dahil lang sa biskwit? Sinabi niyang hindi ko kayang turuan ang mga anak ko. Napangiti ako ng mapait. Isang dakot ng biskwit, sabi ko habang hinahaplos ang ulo ni Benjo at binibigkas ang bawat salita ng malinaw. At ang anak mo ay kakatulak lang, hanggang sa matumba. Yumuko si Daniel, tiningnan ang namumulang tuhod ng kanyang anak, at nalito sandali, ngunit isang segundo lang, bumuntong hininga na naman siya, at sinabing, tama na. Sa susunod, bantayan niyo na lang ng maigi ang mga bata. Nawalan ako ng salita. Walang paumanhin, walang saway, walang kahit isang salitang pagtatanggol para sa kanyang anak. Tama na at sa susunod, bantayan niyo ng maigi. Bigla kong napagtanto, kung ganito pa rin kalambot ang tatay na ito, ako na lang ang makakaprotekta kay Benjo. Nang gabing iyon, pagkatapos patulugin ang aking anak, kinuha ko ang cellphone at pinatugtog ang recording. Ang boses ni Rita na nagdedepensa sa sarili, at ang umiiwas na ugali ni Daniel ay malinaw na nakarecord. Pinakinggan ko ang recording sa dilim, at naramdaman kong nanigas ang puso ko. Pagkatapos kong kumawala sa emosyon. Sa wakas, ay nakita ko ang katotohanan ng malinaw. Hindi na ako ang asawang naghihintay na maintindihan ng kanyang asawa. Hindi na ako ang inang tinitiis ang lahat para sa kapayapaan ng pamilya. Binuksan ko ang Notes app sa aking cellphone at sinimulang itala ang mga pangyayari sa nakaraang buwan ng isa-isa. Kailan? Anong nangyari? Sino ang nagsabi ng ano? Paano naagrabyado si Benjo? Maingat kong itinala ang lahat, dahan-dahan. Na para bang pinagsasama-sama ko ang mga piraso ng nasirang buhay upang maging isang malinaw na larawan. At habang mas marami akong sinusulat, mas lumilinaw ang isang isipan sa aking ulo. Marahil hindi lang isang tao ang dapat kong paalisin sa bahay. Marahil kailangan kong maghanda para sa pinakamasama. Ang kasal sa isang asawang hindi kayang protektahan ang kanyang asawa at anak. Karapat-dapat pa bang ipagpatuloy? Nang gabing iyon, pagkatapos pakinggan ang recording, halos hindi ako nakatulog. Nakahiga sa tabi ni Benjo, at pinakikinggan ang kanyang regular na paghinga, inayos ko ang magulong isipan sa aking ulo. Baka masyado akong tensyonado. Baka masyado akong nagmamadaling isipin ang annulment dahil lang sa karaniwang alitan sa bahay. Lumabas din ang mga ganoong isipan. Ngunit kapag nakikita ko ang maliit na galos sa tuhod ng aking anak o naalala kung paano siya nagtatago sa likod ko tuwing papasok sa bahay, nawawala lahat ng pagdududa ko. Ang mga matatanda ay kayang magtiis. Ang mga matatanda ay kayang linlangin ang sarili sa mga salita. Sandali lang, magiging maayos din ang lahat. Ngunit hindi marunong magsinungaling ang mga bata. Kung ang isang bata ay nagsimulang matakot sa sarili niyang bahay, hindi na iyon maliit na problema. Kinaumagahan, kumuha ako ng half-day leave. Pagkatapos ihatid si Benjo sa kindergarten, hindi ako umuwi, kundi pumunta sa bahay ng aking ina sa Quezon City. Mag-isang nakatira si Inay sa isang lumang bungalow sa isang tahimik na eskinita. Mula nang pumanaw si Itay, simple na lang ang buhay ni Inay. Nagtatanim siya ng ilang orchid sa terrace, namamalengke sa umaga, nagbabasa ng libro sa hapon, at paminsan-minsan ay dumadalaw sa kanyang apo. Nang makita akong dumating sa ganoong oras, nagulat si Inay. Hindi ka ba nagtatrabaho ngayon? Tinanggal ko ang aking sapatos at pumasok. Ang amoy ng pinakuloang balat ng suha na ginagamit ni Inay sa pag-floor wax ay sumalubong sa akin. May mga lugar na kapag pumasok ka, lahat ng pagod ay tila handa ng maging luha. Umupo ako sa isang upuang kahoy malapit sa bintana at nanahimik sandali at pagkatapos ay ikinuwento ko lahat kay Inay. Tungkol sa pagdating at paninirahan ni Rita at ng kanyang mga anak, tungkol sa kung paano naging magulo ang bahay.
tungkol sa kung paano inaagawan ng gamit si Benjo at pinipilit magparaya tungkol sa pananahimik ni Daniel at sa kanyang bulag na pagtatanggol. Nagsalita ako ng napakadahan-dahan. Habang mas marami akong sinasabi, mas sumisikip ang lalamunan ko. Tahimik na nakinig si inay, hindi pumuputol ng kahit isang salita. Nang matapos ako, bumuntong hininga si inay ng napakahina. Alam ko nang may mabigat kang dinadala. Naghihintay lang akong ikaw mismo ang magkwento. Yumuko ako. Sumasakit ang puso ko. Akala ko kung magtitiis pa ako ng kaunti, magiging maayos din ang lahat. Tiningnan ako ni inay. Sa kanyang mga mata ay may halong simpatya at lungkot. Anak, ang pagtitiis para mapanatili ang pamilya ay isang bagay, pero ang hayaan ng iba na tapak-tapakan ka ay ibang bagay na. Marami kang kayang tiisin, pero kapag anak mo na ang naaagrabyado, hindi dapat magkaroon ng kahit kaunting pag-aalinlangan. Tumingala ako at tiningnan si inay. Mas malinaw na ang mga kulubot sa kanyang mga kamay. Ngunit ang kanyang boses ay kasing lakas pa rin noong bata ako. Bigla kong naramdaman na gusto kong maging mahina sa harap ni inay. Hindi lang ipakita ang aking malakas na sarili bilang isang maunawaing asawa at matatag na ina, kundi kahit minsan ay maging isang mahinang anak na babae. Kung maghihiwalay talaga kami, malulungkot si Benjo. Yun ang pinakakinatatakutan ko. Inilagay ni inay ang kanyang kamay sa ibabaw ng aking kamay. Malungkot na siya sa ganyang klasing pagsasama. Ang mga salitang iyon ay nagpatahimik sa akin. Oo, sobrang nag-aalala ako na walang tatay ang anak ko, kaya nakalimutan ko. Ang isang amang nasa tabi niya, ngunit hindi siya kayang protektahan, ay minsan nagdudulot ng mas malaking kahungkagan. Pagkatapos ng halos isang oras sa bahay ng aking ina, gumaan ang pakiramdam ko. Bago ako umuwi, binuksan ni inay ang isang drawer at kumuha ng isang lumang sobre na may mga dokumento. Itinago ko ang kopya ng titulo ng kondo mo at naliquidate ko na lahat ng pera sa savings account na binuksan ko noon sa pangalan mo. Hindi ko ito ibinibigay para maghiwalay ka. Ang isang babae ay dapat laging may paraan para makatakas. Kinuha ko ang sobre na may mga dokumento at naramdamang nagsimulang mamuo ang luha. Noong ikinasal ako, lihim na nag-abot si inay ng malaking halaga at sinabing gamitin ko ito sa pagbuo ng aming pamilya. Noon, akala ko nakatagpo ako ng mabuting asawa at hindi ko kakailanganin ang paraan para makatakas. Ngayon ko lang naintindihan kung bakit ang lahat ng ina ay maingat na naghahanda ng ganitong salbabida para sa kanilang mga anak na babae. Bandang tanghali, bumalik ako sa kondo. Pagbukas ng pinto, agad kong narinig ang masayang tawanan mula sa loob. Nakaupo si Rita sa sala, may kausap sa video call. Hawak niya ang isang baso ng milk tea na inorder ko kaninang umaga pero hindi ko pa naiinom. Nang makita ako, nag-atubili siya sandali. Ngunit pagkatapos, na parang walang nangyari, humigop siya. Oh, nakauwi ka na pala. Akala ko para sa lahat itong baso, kaya inunahan ko na. Nanatili akong hindi gumagalaw ng ilang segundo. Noon, baka nagbiro lang ako, pero ngayon, bawat maliit na bagay na ganito, ay parang isang tinik sa aking mata. Isang tinik na nagpapaalala sa akin kung paano pinalala ng aking pasensya ang kawalang galang ng iba. Lumakad ako ng diretso sa mesa at inilagay ang aking bag na may mga dokumento. Hindi lahat ng nasa bahay na ito ay pwede mong ituring na sayo ng basta-basta. Kumunot ang noo ni Rita. Anong sabi mo? Tinitigan ko ng diretso si Rita. Kung ano ang narinig mo, agad na nagbago ang mukha ni Rita. Marahil ito ang unang pagkakataon na nakita niya akong magsalita nang ganoon ka hindi pala kaibigan. Sa sandaling iyon, lumabas si Daniel mula sa kwarto. Nakita niya ang ekspresyon ng aming mga mukha at kumunot ang noo. Ano na naman to? Naunahan ako ni Rita. Tingnan mo ang asawa mo, hindi ko sinasadyang uminom ng isang inumin. Kung makapagsalita siya, parang magnanakaw ako. Gusto kong tumawa ng isang kakaiba at mapait na tawa. Oo, hindi sinasadyang uminom, hindi sinasadyang gamitin, hindi sinasadyang kunin, hindi sinasadyang manatili ng mas matagal. Oo, sa bibig mo, lahat ng bagay ay nagiging maliit na bagay lang. Tiningnan ako ni Daniel, at kumunot ang noo. Ayu, yang tono ng pananalita mo. Lumingon ako sa aking asawa. Tono ng isang taong ubos na ang pasensya. Sasabihin sana ng asawa ko ang isang bagay, ngunit hindi ko siya binigyan ng pagkakataon. Mamayang tanghali, isama mo ang ate mo at maghanap kayo ng matitirhan niya. Huli ko nang sasabihin ito. Hindi tayo pwedeng mabuhay ng ganito sa bahay na ito. Naging tahimik ang sala. Tiningnan ako ni Rita, namumula ang mukha. Pinapaalis mo talaga ako. Oo, sagot ko. Ang boses ko ay kasing lamig ng yelo. Pinapaalis ko ang isang benepisyaryo sa bahay ko. Lumapit si Daniel,
Hinawakan ang aking pulso at ibinaba ang kanyang boses. Hoy, kumalma ka. Iwinaksi ko ang kanyang kamay. Mahigit 1 buwan na dapat akong kumalma. Ayoko nang kumalma. Sa mga salitang iyon, kinuha ko ang bag na may mga dokumento at pumasok sa kwarto. Sa unang pagkakataon, sa mga nakaraang araw, hindi ako nanginginig. Sa halip, ang puso ko ay napakalinaw. Alam kong ang tunay na laban ay nagsisimula pa lang. At kung pipiliin pa rin ni Daniel, ang panig ng kanyang kapatid, kailangan kong maghanda, hindi lang para paalisin ang isang tao sa bahay, kundi kung paano iligtas ang aking sarili at ang aking anak mula sa isang kasal na nagsisimula ng mabulok mula sa loob. Bago pa man magsara ang pinto ng kwarto, narinig ko mula sa sala ang pag-iyak ni Rita. Hindi isang mahinang iyak, kundi isang iyak na sinadyang palakasin para marinig sa buong bahay. Ang hikbi ni Rita ay matinis at putol-putol, at sa pagitan nito ay naririnig ang mga salitang puno ng pighati na tumatagos kahit sa saradong pinto. Sa simula pa lang sinabi ko na ayokong makaabala. Ngayon kung ganito akong hayagang pinapaalis ni Ayu, saan ako pupunta? Saan ko ilalagay ang mukha ko? Sige. Pagkatapos ng tanghalian, dadalhin ko ang mga anak ko at maghahanap ng murang kwarto. Hayaan niyo na akong umalis. Mamatay man sa gutom, ginawin, bahala na kayo. Umupo ako sa gilid ng kama at hinawakan ang sobre ng mga dokumento nang napakahigpit na nagusot ang mga dulo nito. Nanigas ang puso ko. Noon, sa narinig kong mga salitang iyon, baka natinag ako. Ngunit pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan ko, alam kong kapag itinanong ang tama at mali, lagi niyang sinisimulang pag-usapan ang buhay at kamatayan, tungkol sa damdamin, tungkol sa kalupitan ng iba, habang lihim na itinatago ang sarili niyang kasalanan. Sa labas, pinapakalma ni Daniel ang kanyang kapatid sa isang malambing na boses na matagal na niyang hindi ginamit sa akin. Ate, huwag kang mag-isip ng ganyan. Emosyonal lang si Ayu kaya nagsasalita siya ng basta-basta. Kakausapin ko ulit siya mamaya. Pinikit ko ang aking mga mata. Bawat salita ng aking asawa ay parang isang patak ng malamig na tubig sa isang sugat na matagal nang nagyelo. Hindi na ako nalulungkot dahil ipinagtatanggol ng asawa ko ang kanyang kapatid. Pagkadismaya na lang. Isang pagkadismaya na napakalaki na wala na akong lakas na magalit. Ilang sandali, bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok si Daniel, dahan-dahang isinara ang pinto, at sumandal sa aparador habang nakatingin sa akin. Nanahimik siya ng ilang segundo, na para bang iniisip kung saan magsisimula. Hindi ako tumingala. Kung pumarito ka para sabihin sa aking magtiis ulit, mas mabuting huwag na lang. Bumuntong hininga ng malalim ang asawa ko. Bakit ba lagi mong dinadala ang lahat sa sukdulan? Gusto kong tumawa. Napakahina, ngunit may mapait na ngiti. Ako ang nagdala sa sukdulan. Sa sandaling iyon, sa wakas ay tumingala ako at tiningnan ang aking asawa. Alam mo ba kung gaano katagal na akong nagtitiis? Mahigit 1 buwan. Nagtiis ako nang gamitin ni Rita ang mga gamit natin nang walang paalam. Nagtiis ako nang agawin ang mga laruan ng anak ko. Nagtiis ako nang itulak ang anak ko hanggang sa matumba. Nagtiis ako nang mabuhay sa sarili kong bahay na parang isang benepisyaryo. At lahat ng iyon sa mata mo ay parang ako pa ang nagdala sa sukdulan. Kinagat ni Daniel ang kanyang labi at lumapit. Ayu, si Ate Rita ay nasa napakahirap na sitwasyon. Hindi natin siya pwedeng paalisin ngayon. Tiningnan ko ang asawa ko at dahan-dahang sinabi, hindi mo kaya o wala ka lang lakas ng loob? Ang tanong ko ay nagpatigil sa aking asawa. Alam kong tinamaan ko ang kanyang sensitibong punto. Mula simula hanggang wakas. Si Daniel ay hindi isang taong hindi nakakaintindi kung ano ang tama at mali. Siya ay isang taong sobrang hina, na walang lakas ng loob na piliin ang tamang daan. Lalo na kapag ang tamang daan na iyon ay nangangailangan na magsabi siya ng hindi magagandang bagay sa kanyang kadugo. Hindi siya masamang tao, ngunit ang hindi pagiging masama na ito ang pinaka-nakakatakot. Dahil pinapayagan siyang saktan ang iba, habang pinapanatili ang imahe ng isang mabuting tao. Sinabi niya sa isang napipilitang boses, ayokong maging ganito ang pamilya. Tiningnan ko ang aking asawa, at naramdaman ang kahungkagan sa loob. Ang pamilya ay naging ganito, hindi dahil sa akin. Nanahimik ang asawa ko. Tumayo ako at lumakad papunta sa bintana. Sa labas, ang liwanag ng dapit hapon ay nagbibigay ng maputlang dilaw na sinag sa mga matataas na gusali, at ang mga kalsada sa ibaba ay abala pa rin. Ang buhay lang sa bahay na ito ang nawala sa riles. Huli ko nang tatanungin, lumingon ako at tinitigan ng diretso ang aking asawa. Maghahanap ka ba ng matitirhan kasama si Rita, o hindi? Umiwas ng tingin si Daniel. Bigyan mo ako ng ilang araw pa. Ilang araw pa? Agad kong tanong.
Nagmamadaling sumagot ang asawa ko, hanggang sa medyo kumalma si Ate Rita. Tumango ako, halos hindi nakikita. Isang napakagaan na kilos, ngunit may isang bagay sa loob ko na talagang nasira. Medyo kumalma, isang napakalambot na formulasyon. Napakalambot na sino mang makarinig ay iisiping makatwiran ito. Tanging ang taong kailangang mabuhay sa kaguluhang ito ang nakakaalam na ang ganoong formulasyon ay pwedeng maging isang linggo, isang buwan, o marahil magpakailanman. Nang gabing iyon, hindi ako nagluto ng hapunan. Nag-order ako ng pagkain para sa akin at sa aking anak at kumain kami sa kwarto. Sa sala, sinadyang sabihin ng malakas ni Rita, "Kung may pera ka, pwede ka talagang mamili ng tao sa bahay?" Hindi ako sumagot. Nakaupo si Benjo sa harap ko at kinakain ang kanyang lugaw gamit ang isang maliit na kutsara. Paminsan-minsan ay sumusulyap ang anak ko sa pinto, na para bang takot na may pumasok at agawin ang kanyang pagkain. Nang makita siya, nanikip ang dibdib ko sa sakit. 5 taon, kailangang kumain ng hapunan ang isang bata nang may pag-aalala. Habang nililigpit ko ang mga lalagyan ng pagkain, narinig ko mula sa labas ang sigaw ni Rita. "Baste, Sisa, halika kayo, makinig kay mama." Ang boses niya ay matalas at inis. Ilang sandali, sa pamamagitan ng siwang ng pinto, narinig ko ang mga mahinang boses. "Makinig kayo ng mabuti kay mama. Bahay ito ni na tito at tita, hindi bahay natin. Kung kinamumuhian nila tayo, hindi natin kailangang maging mabait sa kanila. Kapag lumaki kayo, tandaan niyo kung sino ang mabait at sino ang masama." Naramdaman kong nanginginig ang kamay kong may hawak na kutsarang plastik. At nanigas ako sa aking kinatatayuan. Hindi lang gustong manirahan dito si Rita, nagtatanim siya ng puot sa ulo ng kanyang mga anak, ginagawang isang larangan ng digmaan ang bahay na ito, at ginagawa akong kontrabida sa kwentong isinasalaysay niya sa kanyang mga anak. Lihim kong binuksan ang recording, hindi dahil gusto kong marinig pa, kundi dahil alam kong kung hindi ko ito itatago, babalikan na naman akong sinasabing, nagdududa lang ako kay Rita. Madilim na, tulog na si Benjo, at nakaupo ako sa gilid ng kama, sinusuri muli ang passbook, mga dokumento ng kondo, mga takdang aralin ng anak, at gumagawa ng bagong file sa cellphone na may pamagat na emergency plan. Isinulat ko ang bawat punto. Kung kailangang umalis, saan titira? Kung kailangang magpaanul, ano ang dapat ihanda? Anong ebidensya ang pinakamahalaga para makuha ang custody? Habang mas marami akong sinusulat, mas lumalamig ang aking mga kamay. Hindi ko kailanman naisip na darating ang araw na bibilangin ko ang daan palabas sa isang kasal na dati kong pinahalagahan. Ngunit ang pinaka-nakakalungkot ay hindi dahil kailangan kong mag-isip na umalis, kundi dahil ang nagdala sa akin sa puntong ito ay walang iba kundi ang taong nangako na protektahan ako at ang aking anak. Bandang hating gabi, nang mailapag ko pa lang ang cellphone, pumasok si Daniel sa kwarto. Tiningnan niya ako at sa isang pagod na boses ay nagsabi, "Ayu," sabi ni Ate Rita. Uuwi muna siya sa probinsya ng ilang araw para kumalma. Tiningnan ko ang asawa ko. Hindi na ako nagtanong. Ang mga salitang iyon ay tila isang konsesyon. Ngunit alam kong maaaring hindi ito totoo. At gaya ng inaasahan ko, kinaumagahan, si Rita ay parang walang nangyari na nakaupo sa sala, nagbabalat ng mansanas, at nanonood ng teleserye. Na para bang kahapon ay hindi niya sinabing aalis siya. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na hindi lang ang pasensya ko ang sinusubukan ni Rita. Sinusubukan din niya ang pag-aalinlangan ng kanyang kapatid. At sa ngayon, ang nananalo ay si Rita. Ngunit napagtanto ko rin ang isang bagay. Dahil hindi na ako umaasa na gagawin ng asawa ko ang tamang pagpili, ang susunod na hakbang ay nasa aking mga kamay na. Kinaumagahan, nang makita si Rita na payapang kumakain ng mansanas sa sala, hindi na ako nagulat. Naramdaman ko na lang ang isang katahimikan. Isang katahimikan na dumarating pagkatapos ng kabuuang pagkadismaya. Isang katahimikan na dumarating kapag napagtanto mong lahat ng pag-asa sa konsensya ng iba ay walang saysay. Mas maagang pumasok sa trabaho si Daniel. Bago umalis, tumayo siya sa harap ng pinto ng kwarto at tiningnan ako ng ilang segundo, na para bang may gusto siyang sabihin. Ngunit sa huli, ay umalis ng walang imik. Hindi ko tinanong ang asawa ko kung bakit kahapon ay sinabi niyang uuwi muna ang kapatid niya. Alam ko na ang sagot. Pagkatapos ihatid si Benjo sa kindergarten, nag-leave ako. Hindi dahil mahina ako, kundi dahil alam kong para mabawi ang buhay ko, hindi sapat na magalit lang. Kailangan ko nang magsimulang kumilos. Ang una kong ginawa ay pumunta sa bangko. Ang family account ay sa simulay halos ako ang namamahala. Ngunit noon, iniisip kong sa pagitan ng mag-asawa,
Hindi dapat masyadong mahigpit ang pagbibilang at hinayaan kong malayang gamitin ni Daniel ang family card. Ngayon, habang nakaupo sa bangko at tinatanong ng staff kung anong pagbabago ang gusto kong gawin, naramdaman kong may bato sa aking dibdib. Isang buwan pa lang ang nakalipas, naniniwala akong dumadaan lang sa mahirap na panahon ang pamilya ko. Ngayon, tulad ng isang taong natutong lumangoy ng hanggang leeg na ang tubig, sinimulan kong matutunan kung paano protektahan ang aking sarili. Blinak ko ang credit limit ng family card, nag-iwan lang ng halaga para sa mga pangunahing pangangailangan, at ang natitirang pera ay inilipat ko sa aking personal na savings account, hindi para sa paghihiganti. Alam ko, kapag nagsimulang lumala ang sitwasyon, ang pera ang laging unang instrumento ng pressure at hindi ko hahayaang ang pinaghirapan ko sa loob ng maraming taon ay gamitin para pahabain ang kahibangan sa bahay na ito. Paglabas ng bangko, umupo ako sandali sa kotse at pagkatapos ay binuksan ang makina. Sa labas, mainit ang sikat ng araw ng Hulyo. Sa isang abalang intersection, nagsisiksikan ang mga sasakyan. Bigla kong naisip, kakaiba talaga ang mundo. Sa labas, lahat ay nagmamadali. Na para bang kung mabubuhay ka ng masipag, magiging maayos ang lahat. Ngunit sa bawat pamilya, may mga tahimik na lamat na ang sakit ay alam lamang ng mga miyembro nito. Bandang tanghali, bumalik ako sa bahay at pagbukas ng pinto, agad kong narinig ang hindi nasisiyahang boses ni Rita mula sa kusina. Lo, bakit limited ang card? Pumasok ako at ibinato ang bag ko sa sofa. Si Rita na may hawak na cellphone ay lumingon ng gulat at tiningnan ako. Ayu, ikaw ang nag-block ng card ni Daniel. Tiningnan ko si Rita ng ilang segundo at saka sumagot. Inayos ko lang ng kaunti ang gastusin ng pamilya. Kumunot ang noo ni Rita. Anong pag-aayos? Kanina pa ako hindi makapamili sa supermarket. Dahan-dahan kong tinanggal ang aking relo at sa isang malamig at kalmadong boses ay nagsabi, ang mga kinakailangang gastusin para sa bahay ay ako na mismo ang gagawa. Kung may iba kang kailangan, sabihin mo kay Daniel. Nanlaki ang mata ni Rita na para bang hindi makapaniwala sa sinabi ko. Ibig sabihin, ngayon kung may gusto akong bilhin, kailangan ko pang magpaalam. Hinila ko ang isang upuan at umupo. Ibig sabihin, mula ngayon, sino mang gumagamit ng pera ng bahay na ito ay dapat alam ang limitasyon. Ang mga salita ko ay nagpasiklab ng apoy sa mukha ni Rita. Malakas niyang ibinagsak ang kanyang cellphone sa mesa. Tinuturing mo na talaga akong estranghero. Tiningnan ko ng diretsyo si Rita. Ang puso ko ay napakakalmado. Hindi estranghero, pero hindi rin may-ari ng bahay na ito. Namula ang mukha ni Rita. Wala kang galang. Hindi ako sumagot. Sa sandaling iyon, umuwi si Benjo kasama ang kasambahay. Ang anak ko, pagpasok, nakita ang tensyonadong mukha ng mga matatanda at agad na kumapit sa aking binti. Hinaplos ko ang kanyang ulo at sinabihan siyang magbihis sa kwarto. Sumunod ang anak ko, ngunit napakabilis ng kanyang mga hakbang na para bang gusto niyang agad na tumakas mula sa sitwasyong iyon. Nang makita ang kanyang maliit na likod, lalo akong naging kumbinsido sa aking desisyon. Nagkaapong iyon, mas maagang umuwi si Daniel. Pagpasok, tinawag niya ako sa balkonahe. Ang boses niya ay napipilitan. Ngunit mayroon pa ring tono ng inis. Bakit mo blinok ang card nang hindi nagsasabi? Ipinagkrus ko ang aking mga braso at sumandal sa rehas. Kung sinabi ko, sasabihin mo na namang pinalalaki ko ang bagay. Nainis ang asawa ko. Alam mo ba kung gaano ka-awkward para kay Ate Rita? Gusto kong tumawa. Awkward. Tiningnan ko ng diretsyo ang aking asawa. Alam mo ba kung sino ang pinaka-awkward sa bahay na ito sa loob ng mahigit isang buwan? Nanahimik ang asawa ko. Nagpatuloy ako, binibigkas ang bawat salita, ng malinaw. Hindi ko itinigil ang pondo ng pamilya. Itinigil ko lang ang pagpapahintulot na gamitin ang pera ko ng basta-basta, na para bang normal lang iyon. Pera ko? Hanggang doon ka na sa paghihiwalay. Tanong ng asawa ko, nang may pait at hindi makapaniwala. Nakakalungkot. Gaano nakakalungkot na sa ganitong pagkakataon, naaalala ng asawa ko ang salitang mag-asawa. Ngunit kapag kailangang pilitin akong magtiis at magsakripisyo, napakalinaw niyang gumuhit ng linya, sinasabing ang kanyang kapatid ay kadugo at hindi pwedeng ipagwalang bahala. Nagkakamali ka, sagot ko. Hindi ko sinusubukang ihiwalay ang pera sa asawa ko. Sinusubukan ko lang pigilan ang isang tagalabas na gamitin ang pera ng pamilya natin nang walang limitasyon. Nagtiimbagang si Daniel, bumaba ang kanyang boses. Nagbago ka, tumango ako. Oo, dahil hindi ko na kayang mabuhay, na parang isang tanga tulad ng dati. Ang mga salitang iyon ay nagpalito sa aking asawa. Marahil hindi niya inaasahan na magsasabi ako ng ganoon katatag.
Ngunit wala na akong lakas para magpanggap na mabait sa harap ng isang taong patuloy na nagtutulak sa akin sa isang sulok. Sa hapunan, hindi kumain si Rita kasama ang pamilya. Isinara niya ang pinto ng kanyang kwarto, at paminsan-minsan ay sinasadyang buksan ng kaunti para marinig ang boses mula sa telepono kung saan ikinukwento niya ang kanyang kaawa-awang kapalaran. Tungkol sa kung gaano ako kawalang puso. Kung paanong ako na may pera ay minamaliit ang iba. Kung paano dahil sa isang maliit na tulong ay ginawa siyang pulubi. Nakaupo ako sa kwarto ng anak ko, inaayos ang sirang Lego, at naririnig ang lahat ng iyon, ngunit hindi na sumasakit ang puso ko tulad ng dati. Marahil kapag ang sakit ay lumampas na sa isang tiyak na hangganan, nagiging determinasyon ito. Kinuha ko ang cellphone, at nag-text sa aking kaklase noon sa law school. Isang linya lang ang ipinadala ko. Kung ang isang asawang babae ay gustong maghanda ng mga dokumento para makuha muna ang kustodiya ng anak, saan siya dapat magsimula? Pagkatapos ipadala ang mensahe, inilapag ko ang cellphone at tiningnan ang aking anak na sa tabi ko ay nagkukulay. Sa ilalim ng dilaw na ilaw, ang nakayukong mukha ni Benjo, ang kanyang mahahabang at nanginginig na pilikmata, ay napakamasunurin at mabait na sumasakit ang puso ko. Alam kong hindi pa ito ang yugto kung saan kailangan kong agad na umalis. Ngunit alam ko rin, mula ngayon, inilatag ko na ang unang bato sa daan, palabas para sa akin at sa aking anak. At kapag ang isang babae ay nagsimulang mag-isip na umalis, ang pinakanakakatakot ay hindi na ang pag-iyak at mga akusasyon, kundi ang kanyang kasing lamig ng yelong katahimikan bago umalis. Kinaumagahan, nakatanggap ako ng sagot mula kay Dayan. Ang aking kaklase na ngayon ay isang abogada sa isang maliit na law firm malapit sa korte. Maikli ang mensahe ni Dayan. Ngunit isang linya ng pangungusap niya ang lalong nagpatibay sa aking loob. Para maprotektahan ang kustodiya ng anak, kailangan mong patunayan na ang kasalukuyang kapaligiran ay nakakasama sa kanya. Para maprotektahan ang iyong ari-arian, kailangan mong malinaw na ihiwalay kung ano ang personal na ari-arian at kung ano ang conjugal property. At kung ayaw mong pasibong magpaanol, kailangan mong maghanda mula sa simula, hindi magpanik kapag nasa sulok na. Paulit-ulit kong binasa ang mga linyang iyon. Kakaiba. Sa halip na matakot, naramdaman ko ang isang malamig at malinaw na determinasyon, na parabang masyado na akong naligaw sa hamog, at sa wakas, ay nakita ko na ang daan sa harap ko. Saan man patungo ang daang ito, mas totoo ito kaysa sa manatili lang sa kasalukuyan. Nang hapong iyon, habang tinuturuan ko si Benjo na magsulat ng mga letra, biglang may kumatok sa pinto ng kwarto. Bago pa man ako makasagot, itinulak ni Rita ang pinto at pumasok. Ang mukha niya ay hindi kasing talas ng mga nakaraang araw. Pula at namamaga ang kanyang mga mata, magulo ang kanyang buhok, at sa kanyang kamay ay may isang tumpok ng damit ng mga bata. Mukha siyang isang babaeng talagang nasa mahirap na sitwasyon. Ayu, kailangan kitang makausap. Inilapag ko ang notebook ni Benjo at sinabihan ang anak ko na maghintay sa mesa sa sala habang nagbabasa ng libro. Tiningnan ako ng anak ko at ang kanyang tiyahin bago dahan-dahang lumabas. Pagkasara ng pinto, naupo si Rita sa gilid ng upuan, agad siyang humagulgol. Patawarin mo ako. Nanatili akong hindi gumagalaw. Kung isang buwan pa lang ang nakalipas, baka natinag ako sa isang iyak niya lang. Ngunit ngayon, hindi na ako ganoon ka-naive para maniwala na ang luha ay laging nangangahulugang pagsisisi. Humikbi si Rita. Sa totoo lang, ayoko rin namang magtagal, pero alam mo namang iniwan ako ng asawa ko. Sa bahay ng mga magulang ko, hindi rin ako komportable. Ngayon, may 2 anak, ang paglipat at pag-upa ng apartment ay hindi kasing dali ng sinasabi. Hindi ako namagitan at hinayaan kong magsalita si Rita. Habang mas maraming sinasabi ang isang tao, mas madali niyang mailabas ang nilalaman ng kanyang puso. At totoo nga, si Rita, pagkatapos umiyak at magreklamo tungkol sa kanyang kapalaran, pinunasan ang kanyang luha at tiningnan ako. Pwede mo ba akong patawarin sa pagkakataong ito? Kapag nakakuha ako ng pera, agad akong lilipat. Halos hindi marinig ang boses kong nagtanong, gaano katagal? Natigilan si Rita sandali, napakaikli, ngunit sapat na, para maintindihan kong wala siyang konkretong plano. Ako, nagpatulong na ako sa mga kaibigan ko na maghanap. Tumango ako. So, hindi mo alam kung kailan. Kinagat ni Rita ang kanyang labi, nanginginig ang kanyang boses. Ayu, alam kong galit ka, pero bilang kapwa babae, hindi mo ba kayang intindihin ang posisyon ko? Gaano kakaawa-awa ang isang babaeng may 2 anak pagkatapos ng annulment? Ang mga salitang iyon ay nagpabigat ng kaunti sa aking puso. Babae rin ako. Naiintindihan ko ang takot ng isang ina, na kailangang dalhin ang kanyang mga anak sa isang hindi matatag na sitwasyon.
Ngunit alam ko rin ang isang mas mapait na katotohanan. Ang iyong kahirapan ay hindi nagbibigay sa iyo ng karapatan na mabuhay sa pamamagitan ng paggamit ng pagdurusa ng iba bilang isang tuntungan. Tiningnan ko si Rita, at sa isang kalmadong boses ay nagsabi, "Naiintindihan kong mahirap ang sitwasyon mo, pero kami ni Benjo ay nahihirapan din ngayon." Nanlaki ang mata ni Rita. Marahil hindi niya inaasahan na magsasabi ako ng ganoon katatag. Nagpatuloy ako. Sa loob ng isang buwan, tinanong mo ba kung kamusta ang anak ko? Nag-alala ka ba na takot na siyang umuwi sa bahay? Inisip mo ba ang nararamdaman ko tuwing inaagaw ng mga anak mo, ang mga gamit ni Benjo? Tuwing sinasabi mong parang sayo na rin ang bahay na ito. Huminto ang luha ni Rita. Nanahimik siya ng ilang segundo, at pagkatapos ay biglang nagbago ang tono ng kanyang boses. "So, ano ang gusto mo?" Tinitigan ko ng diretsyo si Rita. "Gusto kong umalis ka." Biglang tumayo si Rita. Ang mukha niya ay puno pa rin ng luha, ngunit ang tingin niya ay ganap na nagbago. Hindi na isang tingin ng kahinaan, kundi galit at nasaktang pride. "Ang sama mo." Gusto kong tumawa ng tuyo. Napakapait. Napagtanto kong kapag hindi makuha ng mga tao ang gusto nila sa pamamagitan ng luha, agad nilang ginagamit ang sandata ng akusasyon. Dahan-dahan akong sumagot, "Hindi, pinoprotektahan ko lang ang anak ko." Suminghal si Rita. "Oo. Tingnan natin kung ikaw mismo ang makaranas ng ganyang kapalaran. Sino ang tutulong sa iyo ng ganito?" Nang marinig ang mga salitang iyon, naramdaman kong may malamig na dumaloy sa aking likod. Isang napakagaan na sumpa mula sa bibig ng isang taong ilang minuto lang ang nakalipas ay umiiyak at humihingi ng simpatya. Sa sandaling iyon, malakas na bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok si Daniel, marahil narinig ang bahagi ng usapan. Tiningnan niya si Rita, at pagkatapos ay ako. Dumilim ang kanyang mukha. "Anong ginawa mo na naman kay Ate Rita?" Tiningnan ko ang asawa ko, at biglang naramdaman ang isang napakalaking pagod na wala na akong lakas para magpaliwanag. "Maniwala ka sa kung ano ang narinig mo." Agad na nagsimulang humikbi ulit si Rita. "Daniel, humingi lang ako ng kaunting panahon kay Ayo, pero agad niya akong pinalayas ng bastos." Lumingon si Daniel sa akin at ibinaba ang kanyang boses. "Ayo, tama na." Tumingala ako at tiningnan ang aking asawa. "Tama na?" Itinuro ko ang pinto. "Tanungin mo ang ate mo kung ano ang sinabi niya sa akin." Mas lalong umiyak si Rita. "Hindi, malinaw na. Walang gustong tumanggap sa amin dito." Ang paraan ng pag-uulit ni Rita ng mga salitang iyon ay nakakapagod at nakakatawa. Ilang beses na ba niya itong ginawa? Tuwing nagsasalita na parang nasa sulok siya. Ngunit kinabukasan, parang walang nangyari. Payapa siyang namumuhay. Lumakad si Daniel sa gitna ng kwarto, at naparabang likas na tumayo para protektahan ang kanyang kapatid. Nang makita siya, nanigas ang puso ko. Hindi na kailangang magtanong pa. Sa mata ng aking asawa, malinaw kong nakikita. Sa sandaling iyon, ang taong dapat protektahan ay hindi ang kanyang asawa. Tiningnan ko ang aking asawa, at sa isang kakaibang kalmadong boses para sa aking sarili ay nagsabi, "Kung ganyan ka kaawa sa ate mo, ikaw na lang ang mag-alaga sa kanya." Kumunot ang noo ni Daniel. "Anong ibig mong sabihin?" Dahan-dahan akong sumagot. "Ibig sabihin, ayoko nang pasanin ang bigat mo para sayo." Naging mabigat ang hangin sa kwarto. Si Benjo ay nakatayo sa harap ng pinto. Yakap-yakap ang kanyang coloring book. Ang mukha niya ay maputla dahil sa takot. Lumapit ako at binuhat ang aking anak. Agad niyang isinandal ang kanyang mukha sa aking balikat. Sa sandaling iyon, lahat ng aking pagpipilian ay naging malinaw. Pwede akong magpatuloy na magtiis para mapanatili ang imahe ng pamilyang ito. Ngunit ang kapalit ay lalaki ang anak ko, na nakikita ang isang taong umiiyak, isang taong naninisi, at isang inang hinahayaang tapakan ang kanyang dignidad. Ayoko niyon. Lumingon ako, at habang buhat si Benjo, ay pumasok sa kwarto. Bago isara ang pinto, isang bagay lang ang sinabi ko. "Binibigyan kita ng 3 araw. Kung sa loob ng 3 araw ay hindi umalis ang ate mo, gagawin ko ang paraan ko." Sa labas, narinig ko ang galit na sigaw ni Daniel na tinatawag ako, at si Rita ay nagsimulang umiyak ng mas malakas, na para bang may ginawa akong napakalupit. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako lumingon. Mga kaibigan, kung nagustuhan ninyo ang aking kwento, mangyaring suportahan sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe sa channel na ito. Naway lahat ng makikinig sa kwentong ito ay laging malusog at payapa. Pagkatapos ng sinabi ko, naging kakaiba ang kapaligiran sa bahay. Wala nang malakas na pag-iyak o hayagang akusasyon. Lahat ay naging tahimik, ngunit hindi ito kapayapaan. Ito ang katahimikan bago ang bagyo. Isang katahimikan kung saan alam ng lahat na may sasabog, ngunit hindi alam kung sa anong paraan.
Sa 3 araw na ibinigay ko, sa unang araw, halos hindi lumabas ng kwarto si Rita. Paminsan-minsan, naririnig ang boses niya na may kausap sa telepono, umiiyak at nagrereklamo na pinalayas ko siya, o sinisisi si Daniel dahil hindi siya kayang protektahan, o sinisisi ang tadhana na para bang tinalikuran na siya ng buong mundo kasama ang kanyang mga anak. Narinig ko lahat, ngunit hindi na natinag ang puso ko. Patuloy akong pumasok sa trabaho, naghatid at sumundo kay Benjo. Inasikaso ang pagkain at pagtulog ng aking anak gaya ng dati. Ang tanging nagbago, tumigil na akong maramdaman na responsable ako sa nararamdaman ng lahat sa bahay na ito. Lalong naging malamig si Daniel, hindi siya nakikipag-away sa akin, ngunit hindi rin nagsasabi ng anumang malambing na salita. Sa umaga, bago pumasok sa trabaho, binabati niya lang ang kanyang anak. At sa gabi, pag-uwi, nakaupo siya sa kwarto ni Rita o matagal na naninigarilyo sa balkonahe. Ang amoy ng sigarilyo na dumidikit sa damit ng asawa ko ay umaabot sa kwarto. Dati, hindi niya dinadala ang amoy na iyon sa loob ng bahay. Alam niyang ayaw ko. Ngunit ngayon, parang wala na siyang pakialam kung gusto ko o hindi. Sa ikalawang araw, gabi, nang patulugin ko pa lang si Benjo, may kumatok sa pinto. Binuksan ko ito at sa harap ko ay nakatayo si Daniel na may napakapagod na mukha. Pwede ba tayong mag-usap sandali sa labas? Sinundan ko ang asawa ko sa sala. Bahagya lang ang ilaw. Ang dilaw na liwanag na tumatama sa hapagkainan ay nagpabigat pa sa kapaligiran. Hinila niya ang isang upuan sa harap ko. At pagkatapos ng sandaling katahimikan ay nagsalita. Kailangan ba talagang umabot sa ganito? Tiningnan ko ang asawa ko. Umabot sa ano? Ipinagsalikop niya ang kanyang mga kamay at nagsabi, ang pagpapaalis kay Ate Rita habang wala pa siyang mapupuntahan, ang pagdadala ng lahat sa sukdulan, ang pag-block ng card, ang paggawa ng mga tala, ang pagpapagulo sa buong pamilya. Nang marinig ang mga salitang iyon, naramdaman ko ang lungkot at pait. Sa mata ng aking asawa, kahit sa ganitong pagkakataon, ang ugat ng kaguluhang ito ay ako pa rin. Napakadahan-dahan kong nagtanong, naisip mo ba talaga kung bakit kailangan kong umabot sa ganito? Nanahimik ang asawa ko. Nagpatuloy ako. Ilang beses na ba kitang sinabihan? Ilang beses na ba akong nagtiis? Ilang beses ko bang binigyan ng pagkakataon si Rita? O sa isip mo, magiging maayos lang ang lahat kung patuloy lang akong magtitiis. Ang boses ko ay hindi malakas, ngunit ang katahimikan nito ay tila mas nakalito kay Daniel kaysa sa isang away. Yumuko siya at sinimulang pilipitin ang dulo ng mesa hanggang sa magusot. Gusto ko lang panatilihin ang pamilya. Tiningnan ko ang lalaki sa harap ko at naramdaman ang pagkasuklam sa kasal na ito. Anong pinapanatili mo? Ang asawa mo at anak mo o ang sarili mo na gustong magmukhang mabuti sa mata ng lahat? Nang marinig iyon, nagulat na tumingala ang asawa ko. Alam kong tinamaan ko ang kanyang sensitibong punto. Si Daniel ay laging gustong maging isang mabuting tao. Mabuti para sa kanyang kapatid, para sa kanyang asawa, para sa kanyang anak, para sa lahat. Ngunit pinapayagan ka ba ng mundong ito na maging neutral magpakailanman? Minsan, ang hindi pagkilos ay isang pagpili rin, at ang presyo ng hindi pagkilos ay karaniwang binabayaran ng pinakamalapit na tao. Sinabi niya sa isang pagod na boses, ang lupit mong magsalita. Napangiti ako ng mapait. Kasing lupit ba ng nararamdaman ng anak ko na kailangang magtago sa likod ko tuwing naririnig ang sigaw ng kanyang tiyahin? Kasing lupit ba ng nararamdaman ko na kailangang buksan ang voice recorder sa sarili kong bahay para protektahan ang sarili ko? Kasing lupit ba ng katotohanan na sinabi ng isang 5 taong gulang na bata sa kanyang guro sa kindergarten na ayaw niyang umuwi sa bahay? Nanigas si Daniel. Sa unang pagkakataon, ganap na nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Sinabi ni Benjo yon. Hindi ako agad sumagot, tiningnan ko lang ang asawa ko. Ilang sandali, tumango ako, halos hindi nakikita. Oo, sinabi niya yon. Ang sagot ko ay parang kinuha ang lahat ng lakas ng aking asawa. Tumingin siya sa sahig at nanatiling hindi gumagalaw sa mahabang panahon. Nanahimik din ako. Hindi na ako interesado sa panalo o talo. Gusto ko lang naharapin ng asawa ko. Gaano man kahuli, ang mga kahihinatnan. Ilang sandali, nagsimula siyang magsalita. Ang boses niya ay talagang pagod. Bukas, ihahatid ko si Ate Rita para maghanap ng apartment. Tiningnan ko ang asawa ko. Hindi ko naramdaman ang inaasahan kong saya o ginhawa. Tanging isang hungkag na pagod. Sinabi mo na yan dati, nagtiimbagang si Daniel. Sa pagkakataong ito, totoo na. Tumango ako, naiintindihan ko. Nang tumayo ako para pumasok sa kwarto, tinawag niya ako. Lumingon ako.
Tiningnan ako ng asawa ko. Pula, at namamaga ang kanyang mga mata. Parang marami siyang gustong sabihin. Ngunit sa huli, isang bagay lang ang tinanong niya sa isang mahinang boses. Kung umalis si Ate Rita, pwede mo bang magpanggap na parang walang nangyari? Nanatili akong hindi gumagalaw ng ilang segundo. Ang tanong na iyon ay masyadong huli na. Masyadong huli na para saktan ako ng higit pa kaysa sa isang away. Iniisip pa rin ng asawa ko na ang problema ay nasa presensya lang ng kanyang kapatid sa bahay o hindi. Samantalang ang matagal nang nasira ay ang tiwala ko sa kanya. Sumagot ako sa isang napakahinang boses. Ang pag-alis ng ate mo ay paglutas lang ng kahihinatnan. Hindi ko alam kung maibabalik ko pa ang parehong damdamin sa kasal na ito. Sa mga salitang iyon, bumalik ako sa kwarto. Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog. Nakahiga ako sa tabi ni Benjo at pinakikinggan ang mahinang ihip ng hangin sa likod ng balkonahe. Sa aking isip, paulit-ulit na tumatakbo ang tingin ni Daniel nang itanong niya ang tanong na iyon. Marahil nagsisimula na siyang matakot, ngunit ang kanyang takot ay dumating pagkatapos kong makaranas ng sobrang pagkadismaya. Sa ikatlong araw, kinaumagahan, mas maaga akong gumising. Paglabas sa sala, agad kong nakita ang mga maleta na nakatayo sa gitna ng bahay. Si Rita ay nakatayo malapit sa sofa, pula, at namamaga ang mga mata. Ang dalawa niyang anak ay nakaupo sa tabi niya, nakayukyo. Si Daniel ay nakatayo malapit sa pinto, pagod at maputla ang kanyang mukha. Walang nagsasalita, mabigat ang hangin na parang tingga. Tiningnan ko ang tatlong maleta at isang hindi maipaliwanag na damdamin ang lumitaw sa aking puso. Hindi kasiyahan, hindi tagumpay, tanging ang isipan, na sa wakas, ay umabot na sa puntong dapat matagal nang naabot. Ngunit sa sandaling iniisip kong malapit nang matapos ang dramang ito, biglang lumingon si Rita sa akin, nanginginig ang kanyang panga, at bigla siyang lumuhod sa sahig. Ayu, pakiusap, payagan mo akong manatili ng ilang araw pa. Sa sandaling iyon, napagtanto kong hindi pa tapos ang huling 3 araw na ito at marahil ang pinakamalaking pagsabog ay magsisimula pa lang. Nang lumuhod si Rita, tila nanigas ang hangin sa loob ng bahay. Ang dalawa niyang anak na nakaupo malapit sa mga maleta, ay nanlaki ang mga mata nang makita ang kanilang ina. Si Daniel ay natigilan din, at ako, na nakatayo sa gitna ng sala, ay naramdaman kong wala na ang simpatya na dati kong naramdaman. Kung may tagalabas na makakita sa eksenang ito, malamang na ituring akong napakalupit. Isang babaeng nasa sulok na may 2 anak na lumuluhod at nagmamakaawa sa sarili niyang bahay. Samantalang ako'y nakatayo lang. Ngunit ako lang ang nakakaalam, sa likod ng pagpapakumbabang iyon, ay hindi lang desperasyon, kundi kalkulasyon at intensyon na pahinain ang kalooban ng kalaban sa pamamagitan ng paglalagay sa kanya sa apoy ng opinyon ng publiko at pagkakasala. Tiningnan ako ni Rita. Dumadaloy ang kanyang mga luha. Ayu, pakiusap. Nagmamakaawa ako. Ilang araw pa. Maghahanap talaga ako ng apartment at aalis. Pangako. Tiningnan ko si Rita at sa isang napakakalmadong boses ay nagsabi, "Ilang beses ka nang nangako, Rita, na para bang takot na aalis ako." Halos gumapang siya at hinawakan ang dulo ng sofa. Sa pagkakataong ito, totoo na. Gusto kong tumawa, ngunit ang tawa ay magaan at malamig. Lagi mong sinasabi na totoo. Lumapit si Daniel at yumuko, sinusubukang itayo si Rita. Ate, bumangon ka, pakiusap. Ngunit iwinaksi ni Rita ang kanyang kamay at lumingon sa akin, umiiyak ng mas malakas. Anong dapat kong gawin para maging masaya ka? Hindi ka ba matatahimik hanggang sa mapunta kami sa lansangan? Ang tanong na iyon ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid ng umaga, nakakabingi. Mahigpit kong ikinuyom ang aking mga kamao. Na naman ang paraang ito, ipinapasa sa akin ang lahat ng malupit na desisyon. Na para bang ang sitwasyong ito ay hindi nagmula sa walang galang na pagsalakay ni Rita. Tiningnan ko ang asawa ko. Nakatayo siyang may litong at awkward na mukha. Muli, parang isang taong malapit ng matinag. Alam kong kung uurong ako ng isang hakbang, babalik ang lahat sa dati. Marahil mas malala pa. Ang isang taong nagtagumpay sa kanyang kagustuhan, sa pamamagitan ng pagluhod ay maniniwalang pwede niyang gawin ang kahit ano. Dahan-dahan akong lumapit kay Rita. Bumangon ka. Patuloy na umiling si Rita at humikbi. Hindi ako babangon hanggat hindi mo ako pinapatawad. Yumuko ako at sa pagdidiin sa bawat salita ay nagsabi, "Ano ang itinuturo mo sa mga anak mo ngayon?" Nagtaka si Rita. Itinuro ko ang 2 niyang anak na nakayukyok habang nakatingin sa kanilang ina. Itinuturo mo sa kanila na kung gagawa sila ng gulo, luluhod, at iiyak ng malakas, obligado ang iba na magparaya. Nanlaki ang mata ni Rita. Nanigas din si Daniel. Nagpatuloy ako.
Ang boses ko ay pantay pa rin ngunit malamig na parang isang manipis na kutsilyo. Sinabi mong makitid ako, dahil sa isang kahon ng Crayola. Sinabi mong masama ako. Itinanim mo sa isip ng mga anak mo na masama akong tao at ngayon lumuluhod ka sa harap ko, nagmamakaawa na manatili. Hindi mo ba naisip na ikaw mismo ang naglalagay sa mga anak mo sa isang napaka-awkward na posisyon? Namula at namutla ang mukha ni Rita. Dumadaloy pa rin ang kanyang mga luha, ngunit ang tingin niya ay hindi naganap na nagmamakaawa. May halong galit at pakiramdam na nabasa siya. Ibinaba ni Daniel ang kanyang boses. Ayu, hindi kailangang magsalita ng ganyan sa harap ng mga bata. Lumingon ako sa aking asawa. Kung gayon, kailan dapat magsalita? Pagkatapos matutunan ng anak ko na kung sino ang pinakamalakas umiyak, siya ang panalo, nawalan ng salita ang asawa ko. Sa sandaling iyon, kalalabas lang ng kwarto ni Benjo. Hawak niya ang teddy bear na kasama niya sa pagtulog gabi-gabi. Agad siyang nagtago sa likod ng aking binti, at takot na pinanood ang nangyayari. Nanikip ang dibdib ko. Hindi ko na pwedeng hayaang lumaki ang anak ko sa ganitong kapaligiran. Yumuko ako, binuhat si Benjo, at isinandal ang kanyang ulo sa aking balikat, at pagkatapos ay tinitigan ng diretsyo si Daniel. Dalhin mo na si Rita. Ang boses ko ay hindi malakas, ngunit malinaw at matatag. Si Rita, na parabang nasaktan ng pride, ay biglang tumayo. Biglang naging matalas ang kanyang boses. Oo, dahil ganyan ka kawalang puso, aalis ako. Pero tandaan mo, darating din sa'yo ang karma. Nang marinig ang mga salitang iyon, naramdaman kong may malamig na dumaloy sa aking likod hanggang sa dulo ng aking mga daliri. Iyon ay mga salitang lumabas dahil sa sakit ng puso, ngunit sa totoo lang, iyon ay isang sumpa. Sa sandaling iyon, tumunog ang cellphone ko, guro ni Benjo sa kindergarten. Habang buhat ang anak ko sa isang kamay, sinagot ko ang telepono. Ang boses ng guro ay mahina ngunit nag-aalala. Ginang Ayu, nakalimutan kong sabihin kahapon. Nitong mga nakaraang araw, madalas magising si Benjo sa oras ng nap. Minsan, umiiyak siya at sinasabing, huwag niyong kunin ang mga gamit ko. Nanigas ako sa aking kinatatayuan. Bawat salita ng guro ay parang isang punyal sa aking dibdib. Si Benjo, na sa sandaling ito ay mainit at masunuring nakadikit sa akin, ay sa loob-loob pala, ay sobrang takot na daladala niya ang kanyang pagkabalisa mula sa bahay hanggang sa oras ng tulog sa eskwelahan. Nagpasalamat ako sa guro, ibinaba ang telepono, at lumingon kay Daniel. Kakaiba, sa sandaling iyon, lahat ng galit ko ay napalitan ng isang napakakalmadong pakiramdam. Narinig mo? Tiningnan ako ni Daniel. Nagsimulang manginig ang kanyang tingin. Nagpatuloy ako, takot ang anak mo na agawan ng gamit, at nagigising siya sa oras ng tulog, namutla ang mukha ng asawa ko. Si Rita na nakatayo sa tabi niya ay nanahimik din. Tiningnan ko silang dalawa at dahan-dahang binigkas ang bawat salita. Hindi na ito isyu ng pananatili ng ilang araw. Isyu na ito na ang anak natin ay nakakaranas na ng seryosong trauma. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Kahit ang dalawang anak ni Rita ay hindi makagalaw, marahil sa unang pagkakataon, walang makahanap ng dahilan para sabihing pinalalaki ko ang bagay. Lumapit si Daniel at akmang hahawakan ang balikat ng kanyang anak. Ngunit mas lalong isiniksik ni Benjo ang sarili sa aking yakap. Isang maliit na reflex na kilos. Ngunit nang makita iyon, agad na namula ang mga mata ng asawa ko. Nakikita kong nasasaktan siya, ngunit huli na ang sakit na iyon. Sinubukan ni Ritang ayusin ang sitwasyon, ginalaw ang kanyang mga labi, ngunit sa huli ay isang walang magawang salita lang ang lumabas. Hindi ko alam na ganoon kalala. Tiningnan ko si Rita. Dahil sa simula pa lang, hindi mo kailanman taus-pusong inisip ang anak ko. Sa mga salitang iyon, pumasok ako sa kwarto at lumabas na may dalang bag na inihanda ko kagabi. Sa loob nito ay may damit para sa amin ng anak ko, mahahalagang dokumento, kaunting pera, at kopya ng mahahalagang papeles. Inilapag ko ang bag sa mesa at sa huling pagkakataon ng umagang iyon, tiningnan ko si Daniel. Umalis man si Rita o hindi, hindi na iyon ang pinakamahalaga. Nanigas si Daniel. Anong ibig mong sabihin? Mas hinigpitan ko ang yakap kay Benjo. Ngayon, kami ni Benjo ay pupunta muna sa bahay ng mga magulang ko ng ilang araw. Sa panahong iyon, pag-isipan mong mabuti mag-isa. Sino at ano talaga ang mahalaga para protektahan mo? Sa unang pagkakataon, sa mukha ni Daniel ay nakita ang tunay na takot na mawalan, ngunit hindi na ako huminto. Dahil alam kong ang ilang pag-alis ng isang babae ay hindi isang banta, kundi isang paraan para sabihin sa naiwan na kung hahakbang pa sila ng isang beses, ang mawawala ay hindi na maibabalik. Hindi ko na hinintay na may sabihin pa si Daniel. Habang buhat si Benjo at dala ang bag, lumakad ako ng diretso palabas.
Malabo kong narinig ang panik at desperadong tawag ng asawa ko. Ayu, hintay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako huminto. Kung lilingon pa ako, kung manlalambot ang puso ko at susuko sa isang huling paliwanag, babalik lang ang lahat sa parehong masamang siklo. Masyado na akong pagod sa pag-uulit. Pagbaba sa ground floor, sa wakas ay ibinaba ko si Benjo at inayos ang kanyang damit. Tiningnan ako ng anak ko mula sa ibaba. Ang kanyang malalaki at bilugang mata ay puno pa rin ng pagkabalisa. Mama, saan po tayo pupunta? Hinaplos ko ang kanyang ulo at sinubukang ngumiti ng napakalambing. Pupunta tayo sa bahay ni Lola ng ilang araw. Agad na tumango si Benjo. Hindi siya nagtanong kung bakit, hindi nagreklamo, at hindi humingi ng laruan. Sa masunuring pagtango na iyon, nanikip ang dibdib ko. 5 taon pa lang ang anak ko. Sa edad na ito, dapat mas gusto niya ang isang lugar na maraming laruan, mas maluwag, at mas maganda. Ngunit sa isang salita lang na sa bahay ni Lola, agad siyang kumalma. Sapat na iyon para maintindihan kung gaano siya kasikipan sa bahay na iyon. Si Inay ang nagbukas ng pinto. Nang makita ako na may dalang bag at mga gamit ni Benjo, agad niyang naintindihan na may nangyari. Hindi maraming tanong si Inay. Agad niyang niyakap ang kanyang apo. Binigyan ako ng tsinelas at hinila ang maliit kong maleta papasok. Pinaupo ko si Benjo sa upuan at kinuha ang gatas mula sa bag. Ang anak ko, pagkaupo, ay bumuntong hininga ng halos hindi marinig. Niyakap ang kanyang teddy bear at sumiksik sa sulok ng sofa. Tiningnan ako ni Inay at sa isang mahinang boses ay nagsabi, takot na takot siya, kawawa naman. Ang mga salitang iyon ay nagpaluha sa aking mga mata. Maikli kong ikinuwento kung ano ang nangyari kaninang umaga, tungkol sa tawag mula sa guro, tungkol sa kung paano nagigising si Benjo sa oras ng tulog. Nakinig si Inay at nanahimik sandali. Ilang sandali, isang pangungusap lang ang sinabi niya. Tama lang na umalis ka doon. Nang tanghaling iyon, sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo, nakatulog ng mahimbing si Benjo. Hindi siya nagugulat, hindi umiiyak sa pagtulog, at hindi kumakapit sa dulo ng aking damit. Umupo ako sa tabi niya at pinanood siyang matulog. Nang makita ang kanyang dibdib na tumataas at bumababa sa bawat maliit na paghinga, sumakit ang puso ko at gumaan din. Masakit dahil mas matagal na palang nagdurusa ang anak ko kaysa sa inaakala ko, at gumaan dahil kahit papaano ngayon, ay nailabas ko na siya mula sa lugar na nagdudulot sa kanya ng sobrang pagkabalisa. Bandang 6:00 ng gabi, tumawag si Daniel. Tiningnan ko ang nanginginig na screen sandali at saka sumagot. Paos ang boses sa kabilang linya. Nakarating na ba kayo ni Benjo sa bahay ni Inay? Oo, maikli kong sagot. Nanahimik ang asawa ko ng ilang segundo, at pagkatapos ay nagpatuloy. Susunduin ko kayo. Napangiti ako ng halos hindi marinig. Para saan pa? Nakausap ko na si Ate Rita, mabilis na sabi ng asawa ko, na para bang takot na ibaba ko ang telepono. Kaninang tanghali, inihatid ko na siya sa isang hotel malapit sa istasyon. Bukas, nangako akong tutulungan siyang maghanap ng apartment. Nanatili akong hindi gumagalaw at tiningnan si Benjo na natutulog. Kung ilang araw pa lang ang nakalipas, baka gumaan ang pakiramdam ko sa narinig kong mga salitang iyon. Ngunit ngayon, wala nang pakiramdam na may maaayos pa. Ang natitira na lang ay ang malamig na pagkilala sa katotohanan. Tapos, tanong ko. Nanginginig ang boses ni Daniel. Nagkamali ako. Dapat mas maaga, at mas matatag kong inayos ang lahat. Hindi ko naisip na ganito kalaki ang epekto sa bata. Hindi, pinikit ko ang aking mga mata. Kakaibang nilalang talaga ang mga lalaki. Lagi nilang iniisip na hindi seryoso ang lahat, hanggang sa malinaw na makita ang resulta. Ang mga sandali kung saan araw-araw na nilulunok ng asawa ang kapaitan, ang mga sandali kung saan takot na umurong ang anak, lahat ng iyon ay itinuturing nilang lilipas lang. Ngunit kung ang isang bagay ay matagal nang naipon, sa huli ay magiging isang malaking lamat. Sumagot ako sa isang pagod na boses. Hindi ito dahil hindi mo alam, ayaw mo lang isipin. Mula sa kabilang linya, ay narinig ang malalim na buntong hininga ni Daniel. Ayu, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Tiningnan ko ang langit na nagsisimulang dumilim sa likod ng balkonahe ng bahay ni Inay. Ang ingay ng mga sasakyan sa kalsada, ang sigaw ng mga nagtitinda, ang tunog mula sa speaker sa isang tindahan sa kanto. Lahat ay napakapamilyar at karaniwan. Ang kasal ko lang ang hindi na pamilyar. Hindi ko sinabing magpapaanul na tayo agad, dahan-dahan kong sinabi. Pero hindi na ako naniniwala na babalik sa dati ang lahat dahil lang umalis na ang ate mo. Matagal na nanahimik ang asawa ko. Napakatagal na akala ko, naputol na ang linya. Pagkatapos,
Sa wakas ay nagtanong siya ng mahina. Kung gayon, ano ang dapat kong gawin ngayon? Ba, tiningnan ko ang aking anak, at binigkas ang bawat salita. Nang malinaw, gusto kong tingnan mo ang sarili mo. Hindi ang ate mo, hindi ako, kundi ang sarili mo mula simula hanggang wakas. Saan ang posisyon mo sa bahay na iyon? Sa mga salitang iyon, ibinaba ko ang telepono. Nang gabing iyon, para sa hapunan, nagluto si inay ng rendang at semur, mga paborito kong pagkain mula pagkabata. Nakaupo si Benjo sa tabi ng kanyang lola, kumain ng isang platong kanin at humingi pa. Tiningnan ko ang aking anak at nanikip ang ilong ko. Sa pagpapalit lang ng lugar, ganap na nagbago ang ekspresyon ng aking anak. Pagkatapos ng hapunan, naghuhugas ng pinggan si inay sa kusina. Lumapit ako para tumulong at nakita kong huminto sandali si inay at tahimik na hinawakan ang gilid ng lababo. Nagtaka ako, "Nay, anong nangyari?" Lumingon si inay at pilit na ngumiti. Baka nahilo lang sa matagal na pagtayo. Agad kong pinaupo si inay sa upuan at dinalhan siya ng isang basong tubig. Sa mga nakaraang buwan, paminsan-minsan ay nagrereklamo si inay ng paninikip ng dibdib at pagkahilo. Ngunit tuwing sinasabihan ko siyang magpatingin sa ospital, lagi niyang iwinawaksi, sinasabing kapag matanda na, ganoon talaga. Sa ilalim ng ilaw ng kusina, nang makita ang maputlang mukha ni inay, isang masamang kutob ang lumitaw sa aking puso. Umupo ako sa tabi ni inay. "Bukas, sabay tayong pumunta sa ospital." Umiling si inay. "Wala to. Pahinga lang sandali, gagaling din." Hinawakan ko ang kamay ni inay at matatag na sinabi, "Hindi, sa pagkakataong ito, kailangan nating pumunta." Tiningnan ako ni inay, pagkatapos ay si Benjo, na sa sala ay nagkukulay, at sa huli ay bumuntong hininga ng mahina. "Sige, bukas na tayo pumunta." Nang gabing iyon, nakahiga ako sa tabi ng aking anak sa lumang kwarto na dati sa akin bago ako ikasal. Sa kisame, nandoon pa rin ang pamilyar na puting electric fan, at sa sulok ng mesa ay may isang lumang dilaw na ilaw. Halos lahat ay pareho pa rin, nagkataon lang na dumaan na ako sa napakaraming bagyo. Bandang 11:00 ng gabi, umilaw na naman ang cellphone ko. Mensahe mula kay Daniel, na ihatid ko na si Ate Rita. Kapag mag-isa sa bahay, napakatahimik pala. Binasa ko ang mensahe at pinatay ang screen. Hindi dahil hindi ako nakakaramdam ng pait, kundi dahil alam kong ang kahungkagan na sinasabi ngayon ng asawa ko. Matagal nang nararamdaman namin ng anak ko. Ang isang bahay ay tahimik hindi dahil walang tao, kundi dahil walang pakiramdam ng seguridad. Kapag nawala ang pakiramdam na iyon, malamig ang bahay, gaano man karami ang tao. Mas hinigpitan ko ang yakap kay Benjo, at marahang hinaplos ang kanyang ulo. Sa tahimik na dilim ng bahay ni inay, sa wakas ay naisip kong lumipas na ang bagyo. Ngunit hindi ko pa alam na kinabukasan, ang tunay na trahedya ay manggagaling sa taong pinakamamahal ko. At sa pagkakataong ito, ang presyo ng lahat ng sugat ay hindi na lang ang aking kasal. Kinaumagahan, mas maaga akong gumising para ihatid si inay sa ospital. Medyo gumaan na ang pagkahilo ni inay mula kagabi, ngunit maputla pa rin ang kanyang mukha at walang kulay ang kanyang mga labi. Pinagpahinga ko si inay, bumaba sa kusina, gumawa ng lugaw, at nagtimpla ng mainit na tsaa. Nagising si Benjo at nang malamang nasa bahay siya ng kanyang lola, maganda ang mood. Tumatakbo siya, yumayakap sa binti ng kanyang lola, at ipinagmamalaki na ngayon ay magiging tahimik siya para makapunta ng payapa ang kanyang ina sa doktor kasama ang lola. Nang makita ang lola at apo na napakalapit, naramdaman kong mainit at masakit ang puso ko. Tila isang napakaliit na mundo. Ngunit pagkatapos ng napakaraming pagsubok, nagsisimula mong maintindihan kung gaano ito kahalaga. Habang inaayos ko ang bag na may mga dokumento para ihatid si inay, biglang tumunog ang cellphone ko. Numero ni Daniel. Nag-atubili ako sandali at saka sumagot. Ang boses ng asawa ko sa kabilang linya ay nag-aalala at paos. "Ayu, si Ate Rita ay nasa harap ngayon ng bahay ni inay." Nanigas ako sa aking kinatatayuan. "Ano? Ayaw manatili ni Ate Rita sa hotel." Naging mabilis ang paghinga ng asawa ko. Kaninang umaga, tinawagan niya ako at sinabing hindi siya matatahimik na maghanap ng ibang lugar bago humingi ng tawad sa'yo at kay Benjo. Papunta na ako dyan, pero traffic. Tila nanigas ang dugo sa aking katawan. Bago pa man ako makapagsalita, narinig ko mula sa labas ang sunod-sunod na katok sa pinto. Si inay na nakaupo sa hapagkainan ay lumingon ng gulat. Mahigpit kong hinawakan ang cellphone. "Bilisan mo," sabi ko at ibinaba ang telepono. Lalong lumakas ang katok. Agad na nagtago si Benjo sa likod ko. Huminga ako ng malalim at lumabas para buksan. Gaya ng inaasahan,
Si Rita iyon. Namamaga ang kanyang mga mata. Magulo ang buhok. Mahigpit niyang hawak ang strap ng kanyang bag. Mukha siyang mas gusgusin kaysa karaniwan. Nang makita ako, agad siyang sumugod na para bang takot na isasara ko ang pinto. Ayu, pakiusap, hayaan mo akong magsalita ng isang salita lang. Tumayo ako para harangan ang kanyang daan. Naging malamig ang boses ko. Umalis ka na. Wala akong ganang tumanggap ng bisita. Itinikom ni Rita ang kanyang mga palad at umiyak. Alam kong nagkamali ako. Pumunta ako dito dahil ayaw kong magalit ka sa akin. Papasok ako, sasabihin ko lang ang isang salitang sorry sa nanay mo, isa sayo, at aalis na agad. Lumabas si inay mula sa loob. Nang makita si Rita, nanigas ang kanyang mukha. Hindi dahil kinamumuhian niya ito, kundi dahil masyado na siyang maraming narinig mula sa akin. At dahil laging nararamdaman ni inay ang kalungkutan ng kanyang anak, nauna siyang nagsalita. Hindi na kailangang pumasok. Kung umabot na sa ganito, para saan pa ang paghingi ng tawad ngayon? Lumingon si Rita at sa isang paos na boses ay nagsabi, Nay, totoo po ang intensyon ko. Tiningnan ko si Rita. Bigla akong naramdaman ang sobrang pagod na wala na akong lakas na suriin kung totoo ba ang sinasabi niya o hindi. Ang alam ko lang, kagabi ay masama ang pakiramdam ni inay at hindi ko pwedeng hayaang masangkot pa siya sa isang magulong eksena. Umalis ka na, matatag kong sinabi. Kung may sasabihin ka, sabihin mo kay Daniel. Ngunit hindi umalis si Rita. Sa halip, bigla siyang lumuhod sa harap ng pinto ng bahay ni inay. Ayu, pakiusap. Nagmamakaawa ako. Alam kong tanga ako. Huwag mo kaming itulak sa isang sulok. Ang mga salitang iyon ay tumama sa aking pinakamahinang punto. Na naman ang pagluhod, na naman ang pagpapakita bilang biktima sa harap ng mga tao, na naman ang pagpaparamdam sa akin na malupit kung magiging matatag ako. Lumapit si inay. Nanginginig ang kanyang boses dahil sa galit. Tumayo ka agad. Bahay namin ito, hindi lugar para magdrama ka. Sinubukan kong alalayan si inay. Nay, pumasok na po kayo. Pakiusap. Ngunit hindi nakinig si inay. Marahil masyado na siyang nagtiis para sa akin. Hanggang ngayon, malinaw na ang galit sa kanyang mga mata. Tiningnan ni inay si Rita at sa pagdidiin sa bawat salita ay nagsabi, ang anak ko ay namumuhay ng tapat. Wala siyang kasalanan sa'yo. Pinatuloy ka ng anak ko dahil sa awa. Nagtagal ka, ginulo mo ang bahay, naapektuhan ang apo ko, at ngayon pumunta ka dito at gumawa ng gulo. Ano pa ang gusto mo? Nang marinig ang mga salitang iyon, mas lalong umiyak si Rita. Gusto ko lang pong humingi ng tawad kay inay. Ngumiti si inay ng mapait, ngunit ang tawa ay puno ng kapaitan. Ang paghingi ng tawad ay galing sa puso at ang pag-iisip sa kahihinatnan ay dapat bago pa. Hindi pa ba sapat na pinahirapan mo ang anak ko ng ganito? Naramdaman kong biglang bumigat ang kamay ni inay na nakahawak sa aking balikat. Lumingon ako at nakita kong namumutla ang mukha ni inay. Nay? Bago pa man makasagot si inay, hinawakan niya ang kanyang dibdib. Naging mabilis ang kanyang paghinga. Ang baso ng tubig sa mesa sa sala ay nahulog sa sahig at nabasag sa maraming piraso na may nakakabinging tunog. Inalalayan ko si inay ng may panik. Nay, anong nangyayari sa'yo? Si Benjo na nasa loob ng bahay ay sumigaw at umiyak. Nanigas din si Rita, at pagkatapos ay biglang tumayo. Walang dugo sa kanyang mukha. Binuksan ni inay ang kanyang bibig, na para bang may gustong sabihin, ngunit hindi kaya. Mahigpit niyang hinawakan ang damit sa kanyang dibdib. Hindi pa ako kailanman naging ganito katakot. Nanigas ang buong katawan ko sandali. Pagkatapos, na parang isang baliw, sumigaw ako, ambulansya, tumawag kayo ng ambulansya. Panik na kinuha ni Rita ang kanyang cellphone. Habang yakap si inay, umupo ako sa sahig. Nanginginig ang kamay ko na halos mahulog ang cellphone. Humihikbi si Benjo habang tinatawag ang kanyang lola. Ang payapang umaga ilang minuto lang ang nakalipas ay naging kaguluhan, at sa aking isip, lahat ay puti. Sa sandaling iyon, tumatakbong dumating si Daniel. Nang makita ang kanyang biyenan na nakahiga sa aking yakap, agad siyang nanigas. Nay, anong nangyari kay inay? Tumingala ako at tiningnan ang aking asawa. Ang mga mata ko ay marahil sobrang pula na halos pumutok. Nagtatanong ka pa, basag ang boses ko. Kung hindi pumunta ang ate mo dito, hindi magkakaganito si inay. Nanigas si Daniel, at si Rita, na nakatayo sa tabi niya, ay nagsimulang mautal. Ako. Hindi ko sinasadya. Matalas akong lumingon kay Rita. Sa unang pagkakataon sa aking buhay, hindi ko napanatili ang kahit kaunting paggalang. Manahimik ka. Isang salita lang. Ngunit ang boses ko ay napakalamig na hindi ko na makilala. Mula sa iskinita, narinig ang tunog ng sirena ng ambulansya.
Inalalayan namin ni Daniel si Inay at si Benjo ay pansamantalang ipinagkatiwala sa isang kapitbahay. Nang magsara ang pinto ng ambulansya, hinawakan ko ang kamay ni Inay, kasing lamig ng yelo. Sa sandaling iyon, lahat ng galit ko sa kasal, sa aking hipag, sa bahay, lahat ay nagsama-sama, sa isang napakalaking takot. Takot na mawala si Inay. Takot na ang tanging taong laging nasa tabi ko ay mawawala dahil sa isang trahedya na hindi ko mapigilan. Mabilis na tumakbo ang ambulansya sa gitna ng abalang umaga. Nakaupo ako sa tabi ng kama, at pinakikinggan ang nakakabahalang tunog ng mga kagamitang medikal. Umuugong ang ulo ko at ang puso ko ay sobrang sakit na parang pinipiga. Nakaupo si Daniel sa tapat na may maputlang mukha at ilang beses na gustong may sabihin, ngunit hindi kaya. Tumingin ako sa labas ng bintana at naramdaman ang pagdaloy ng luha sa aking pisngi. Alam ko mula noon, anuman ang mangyari, lumampas na ako sa puntong hindi na makakabalik at ang presyong nabayaran ay hindi na kailanman matutubos ng anumang paumanhin. Punong-puno ng tao ang ospital ng umagang iyon. Ang tunog ng mga gulong ng stretcher, ang mga hakbang ng tsinelas sa sahig, ang pagtawag ng mga pangalan ng pasyente, ang tunog ng sphygmomanometer, lahat ay naghalo-halo sa isang magulong ingay na parang sasabog ang ulo ko. Agad na dinala si Inay sa emergency room. Nagsara ang pinto sa mismong harap ko at naiwan akong nakatayong tulala sa pasilyo. Nanginginig pa rin ang kamay ko. Sumandal ako sa pader. Nanlambot ang tuhod ko. Nakatayo si Daniel ilang hakbang mula sa akin. Maputla ang kanyang mukha. Paulit-ulit siyang tumitingin sa pinto ng ER at sa akin. Ngunit hindi nangahas lumapit. Nakaupo si Rita sa dulo ng upuan. Hawak ang kanyang ulo at humihikbi. Ngunit ngayon, ang iyak na iyon ay hindi na nakakaantig sa aking puso. Pinalalakas lang nito ang malamig at mapait na sakit sa aking dibdib. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakatayo doon. Natauhan ako nang lumabas ang isang doktor na may resulta ng pagsusuri at hiniling sa guardian na pumirma ng consent para sa pagpapa-ospital sa intensive care unit. Tiningnan ako ng doktor, at sa isang seryosong boses ay nagsabi, ang pasyente ay nagpakita ng mga sintomas ng acute heart attack, ngunit buti na lang at mabilis kayong nakarating. Sa ngayon, nagawa na namin ang paunang lunas, ngunit kailangan ng mahigpit na obserbasyon. Dapat siguraduhin ng guardian na hindi na muling makaranas ng matinding emosyonal na stress ang pasyente. Kinuha ko ang mga dokumento at naramdaman kong nanigas ang aking mga daliri. Iwasan ang matinding emosyonal na stress. Ang 5 salitang iyon ay parang isang sampal sa akin. Lumingon ako at tiningnan ang dulo ng pasilyo kung saan nakayukyok pa rin si Rita. Isang walang katapusang pagod ang lumitaw sa aking puso. Hindi na dahil sa pagtatalo, kundi dahil masyado ng malayo ang narating ng lahat. Ilang sandali, nang ilipat si Inay sa ICU, sa wakas ay nakita ko siya. Nakahiga si Inay sa kama. Maputla ang kanyang mukha, tuyo ang mga labi, may dextrose sa kanyang kamay, at sa kanyang dibdib ay may mga maliit na electrodes. Umupo ako sa tabi ng kama at hinawakan ang kamay ni Inay. Ang kanyang kamay ay mas mahina kaysa sa inaakala ko. Bahagyang binuksan ni Inay ang kanyang mga mata at tiningnan ako. Paos ang kanyang boses. Si Benjo. Hirap kong nilunok ang luha. Nasa kapitbahay po. Ipinagkatiwala ko sandali. Huwag po kayong mag-alala, Nay. Tumango si Inay, halos hindi nakikita, at ipinikit ang kanyang mga mata. Nang makita siyang ganoon, nanikip ang dibdib ko sa sakit. Noon, akala ko kaya kong tiisin ang maraming bagay. Akala ko kaya kong tiisin ang presensya ni Rita, ang pag-aalinlangan ng asawa ko, at ang nakakasakal na buhay sa sarili kong bahay. Ngunit hindi ko kailanman naisip na ang huling presyo ay ang kalusugan ng aking ina, na sa loob ng maraming taon, ay tahimik na sumusuporta sa akin. Paglabas ng kwarto at pagsara ng pinto, nakita kong nakatayo pa rin doon si Daniel. Tiningnan niya ako, pula at namamaga ang mga mata. Kamusta si Inay? Nanatili akong hindi gumagalaw ng ilang segundo. Ang tanong ng asawa ko ay hindi na nakapagpakalma sa akin. Nagpaalala lang ito sa akin na huli na ang lahat. Kailangan siyang obserbahan, sagot ko. At dapat, talagang-talaga, ay hindi na siya ma-stress. Yumuko si Daniel. Sorry. Tiningnan ko ang lalaki sa harap ko. Sa unang pagkakataon, ang kanyang paumanhin ay naging napakagaan. Napakagaan na hindi na nito kayang hawakan ang mabigat na bato sa aking kaluluwa. Para saan ka nagsusori? Tanong ko. Tumingala siya. Nanginginig ang mga labi, dahil hindi ko naayos ang lahat ng mas maaga. Napangiti ako ng mapait. Hindi. Tinitigan ko ng diretsyo ang aking asawa. Dapat kang magsorry dahil hinayaan mong mangyari ang lahat ng ito. Nanahimik ang asawa ko. Nagpatuloy ako. Ang boses ko ay mahina, ngunit bawat salita ay napakalinaw. Alam mo ba kung ano ang pinaka-ikinagagalit ko?
Hindi dahil nanirahan si Rita sa bahay natin, hindi dahil umiyak siya, lumuhod, at gumawa ng gulo. Kundi dahil ikaw, mula simula hanggang wakas, alam mong mali ang lahat ng ito, ngunit pinili mong manahimik. Namutla ang mukha ni Daniel. Alam kong tinamaan ko ang kanyang pinakamahinang punto, ngunit wala na akong pagnanais o lakas na iwasan ito. Iniisip mong sa kaunting pagpapalambot, kaunting pagtitiis, kaunting pagpapakalma, magiging maayos ang lahat. Ngunit napagtanto mo ba na ang kahinaan mo ay nagtulak sa iyong asawa at anak sa isang sulok at ngayon ay naglagay pa sa aking ina sa ospital? Umatras siya ng kalahating hakbang. Pula ang kanyang mga mata. Ayo, itinaas ko ang aking kamay at pinutol siya. Huwag mo akong tawaging ganyan. Ang pasilyo ng ospital ay puti at malamig. Sa labas ng bintana, mataas ang sikat ng araw. Ngunit sa aking puso ay mayroon lamang walang katapusang kadiliman. Sa sandaling iyon, lumapit si Rita. Maputla ang mukha, magulo ang buhok, namamaga ang mga mata sa pag-iyak. Sa pagkakataong ito, hindi mukhang isang palabas. Marahil siya mismo ay hindi inaasahan na aabot sa ganito. Tumayo siya sa harap ko, nanginginig ang mga labi. Ayo, sorry, hindi ko talaga inaasahan na magkakaganito si inay. Lumingon ako kay Rita. Sa isang tingin ko lang, natahimik siya. Huwag kang mag-sorry sa akin, sabi ko halos hindi marinig. Mag-sorry ka sa nanay ko. Kung pagkatapos niyang magising, ay gusto ka pa niyang pakinggan. Dumadaloy ang luha ni Rita. Nagkamali ako. Tumango ako. Oo, nagkamali ka. At nagpatuloy. Ang boses ko ay kalmado pa rin. Ngunit napakalamig na hindi ko na makilala. Ngunit walang pagkakamali na nagtatapos sa isang paumanhin lang. Itinakip ni Rita ang kanyang bibig at humikbi. Paulit-ulit na tiningnan ni Daniel ang kanyang kapatid at ako. Ang ekspresyon ng kanyang mukha ay parang isang taong ngayon lang napagtanto na hindi na maaayos ang lahat. Kinuha ko ang cellphone at binuksan ang file ng mga tala na itinago ko sa mga nakaraang araw. Linya-linya, insidente-insidente, isang recording sa bawat isa. Ang mga sandali kung saan nagdusa si Benjo, ang mga sandali kung saan hiniling kong itigil, ngunit binalewala, lahat ay nandoon. Hindi ko ito ipinakita sa sinuman. Tiningnan ko lang ito ng isang beses para kumbinsihin ang sarili ko na hindi imahinasyon ang nararamdaman ko. Totoo lahat ng sugat. Itinago ko ang cellphone at lumingon kay Daniel. Mamayang tanghali, papahanda ko na kay Dayan ang mga dokumento. Nanigas ang asawa ko. Anong mga dokumento? Dahan-dahan akong sumagot, ang petition for annulment. Naging puti ang mukha ng asawa ko. Ayo, wag mong gawin to dahil sa emosyon. Gusto kong tumawa ng pagod. Hindi pa ako kailanman naging ganito kamalinaw mag-isip. Umalis man si Rita o hindi, wala nang magbabago. Hindi lang ilang araw ng kapayapaan ang nawala sa akin. Tinitigan ko ng diretsyo ang aking asawa. Nawala ang tiwala ko sa'yo. Nanigas ang asawa ko. Ilang sandali, sa wakas ay nagsalita siya sa isang pagod na boses. Aayusin ko ang lahat. Umiling ako. Maaaring ayusin ng isang tao ang masamang ugali, pero hindi niya kayang ayusin ang mga kahihinatnan na nangyari na. Sa mga salitang iyon, lumingon ako at lumakad papunta sa pinto ng kwarto ni inay. Inilagay ang kamay sa doorknob. Huminto ako sandali at idinagdag, hindi na ito maaayos. Huwag mo na akong tawagan para magpaliwanag. Kung mayroon ka pang kaunting responsibilidad sa anak mo, maghanda ka para sa isang maayos na usapan tungkol sa kustodiya ni Benjo. Sa likod ko, wala nang ingay, na para bang lahat ay sa wakas ay naintindihan. Isang mabigat na katahimikan. Ang isang pahayag na ginawa sa harap ng kwarto, kung saan kalalampas lang ng krisis ng iyong ina, ay hindi na isang banta, kundi ang tunay na katapusan. Pagpasok sa kwarto, umupo ako sa tabi ng kama ni inay, at muling hinawakan ang kanyang kamay. Durog ang puso ko, ngunit sa gitna ng sakit, naramdaman ko ang isang determinasyon na hindi ko pa naramdaman. Alam kong hindi magiging madali ang daan sa hinaharap. Magkakaroon ng luha, pagtatalo, at napakahabang mga araw. Ngunit kahit papaano, mula ngayon, hindi na ako maninirahan sa isang bahay kung saan ang kabaitan ng aking ina, ng aking anak, at ng aking sarili ay sinasamantala ng iba. 5 araw pang naospital si inay. Dahil mabilis na naibigay ang paunang lunas, nalampasan ang krisis. Ngunit mahigpit na ipinayo ng doktor ang pangmatagalang obserbasyon, ganap na pag-iwas sa emosyonal na pagkabigla, at pagbabago sa pamumuhay. Sa loob ng 5 araw na iyon, halos hindi ako umalis sa ospital. Sa umaga, inihahatid ko si Benjo sa kindergarten, bumabalik kay inay, sa tanghali sinusundo ang anak ko, at dinadala siya sandali sa kanyang lola, at sa gabi, ipinagkakatiwala ko ang anak ko sa aking tiyahin habang nananatili ako sa kwarto.
Ilang beses ding dumating si Daniel. Laging may dalang lugaw, gatas, prutas, at pagkatapos mag-atubili sandali sa harap ng pinto, sa huli ay papasok. Hindi sinabi ni inay ang anumang paninisi sa kanya. Tiningnan lang niya ang aking asawa ng isang pagod na tingin ng isang matandang alam na alam kung bakit nangyari ang lahat ng ito. Ang tingin na iyon, higit pa sa anumang paninisi, ang nagpayo ko kay Daniel ng malalim. At ako, mula nang sabihin ko ang salitang annulment sa pasilyo ng ospital, naramdaman ko ang sobrang kalma. Nawala na ang nag-uumapaw na galit at ang pag-asa na magbabago pa ang aking asawa. Ang natitira na lang ay ang isang malungkot at malamig na pagkilala sa katotohanan na para bang sapat na ang nailuha ko para sa kasal na ito. Ang kaibigan kong si Dian ay napakabilis na naghanda ng mga dokumento para sa akin. Ang mga recording, ang aking mga tala, ang sulat mula sa guro sa kindergarten tungkol sa mga sintomas ng pagkabalisa ni Benjo, at ang mga dokumento na nagpapatunay na ang kondo ay binili gamit ang kontribusyon mula sa aking personal na ari-arian bago ikasal, lahat ay maayos na inayos. Tuwing nakikita ko ang kumakapal na folder, naninikip ang dibdib ko. Bawat babae, sa pagsisimula ng buhay pamilya, ay nangangarap ng araw na magpaplano para sa pag-aaral ng anak, mag-iipon pa ng kaunti para sa pagpapalit ng kotse, kung paano gugulin ang katandaan. Walang nagpapakasal para maghanda sa digmaan, mag-ipon ng isang ebidensya sa bawat isa. Ngunit sa huli, kailangan kong gawin ito. Dahil alam kong kung hindi ko protektahan ang aking sarili, walang gagawa nito para sa akin. Isang linggo pagkatapos, nang medyo stable na ang kalagayan ni inay, pumayag akong makipagkita kay Daniel sa isang cafe malapit sa korte. Hindi ko dinala si Benjo. Ayoko nang maging saksi pa ang aking anak sa ilang partikular na usapan ng matatanda. Maagang dumating si Daniel, mukhang mas matanda. May manipis na balbas na tumutubo sa kanyang mukha, malalim ang kanyang mga mata, gusot ang kanyang damit, na para bang isinuot niya ito dahil sa paggalang, ngunit wala ng lakas na bigyang pansin ang itsura. Umupo ako sa harap niya at inilagag ang folder sa mesa. Nang makita ito, bahagyang nanginig ang kanyang kamay. Sigurado ka na ba talaga? Tiningnan ko ang lalaking dating naging pinakakalmadong bahagi ng aking kabataan at tumango, halos hindi nakikita. Oo, sigurado na. Yumuko siya at pagkatapos ng sandaling katahimikan, sa wakas ay nagsalita, nagrenta na ako ng apartment para kay Ate Rita, at pinalayas ko na siya. At sinabi ko ng malinaw na mula ngayon, dapat siyang maging responsable sa sarili niyang buhay. Nagkamali ako. Sobrang hina ko. Alam kong binigo kita at si Benjo. Pinakinggan ko ang kanyang mga salita. Masakit pa rin, ngunit hindi na natitinag. Ang ilang pagliliwanag na dumarating pagkatapos ng sobrang sugat ay hindi na mas mahalaga sa isang buntong hininga. Huli na, sabi ko halos hindi marinig. Pero hindi ko na pinaniniwalaan na kaya kong mabuhay kasama ang isang taong hinayaan kaming umabot sa ganitong kalagayan. Tumingala si Daniel, pula at namamaga ang mga mata. Hindi mo ba ako pwedeng bigyan ng isa pang pagkakataon? Umiling ako. Ang unang pagkakataon ay ibinigay ko noong gabi na nagtanong si Benjo kung kailan uuwi ang kanyang tiyahin. Ang pangalawang pagkakataon ay ibinigay ko ng malinaw kung sinabi ang aking limitasyon. Ang huling pagkakataon ay ibinigay ko noong araw na umalis ako ng bahay, kasama ang anak ko. Sa lahat ng mga sandaling iyon, lagi mong piniling mahuli ng isang hakbang. Ang boses ko ay hindi malakas, ngunit bawat salita ay napakalinaw. Nanahimik si Daniel, magkadikit ang mga labi. Binuksan ko ang folder at itinulak ito sa kanya. Hindi kita hahadlangan sa pagtupad ng iyong obligasyon bilang isang ama. Kailangan ni Benjo ng isang mabuting ama, ngunit hindi ko na kayang mabuhay bilang asawa ng isang lalaking hindi alam kung saan siya dapat tumayo kapag kailangan siya ng kanyang asawa at anak. Nanginginig ang kanyang kamay sa gilid ng mesa. Ilang sandali, sa wakas ay nagtanong siya, basag ang boses niya. Kinamumuhian mo ba ako? Tumingin ako sa labas ng bintana. Sa kalsada. Nagsisiksikan pa rin ang mga sasakyan sa ilalim ng mainit na sikat ng araw. Patuloy na umiikot ang mundo sa labas. Walang pakialam kung may pusong nadudurog. Hindi, lumingon ako at tiningnan ang aking asawa. Nanghihinayang lang ako, sayang. Ang isang kasal na pwede sanang mailigtas ay kailangang magtapos ng ganito. Habang sinasabi iyon, naramdaman kong nagsimulang mamuo ang luha. Hindi na dahil sa pagnanais na kumapit sa isang bagay, kundi dahil sa wakas ay kailangan kong aminin. Gaano man kalakas ang damdamin, sa isang taong walang lakas ng loob na protektahan ang sarili niyang hardin, hindi pwedeng mabuhay ng magkasama. Ilang araw pagkatapos, natapos namin ang proseso ng annulment. Napunta sa akin ang kustodiya ni Benjo.
Si Daniel ay may karapatang makita ang anak ayon sa kasunduan at obligasyong magbahagi sa gastusin nito. Ang apartment ay hinati ng patas batay sa kontribusyon at mga legal na dokumento, hindi naging kasing gulo ng inaasahan ko. Walang pagtatalo sa korte, walang pagmamakaawa sa ilalim ng ulan. Dalawang matanda lang na magkaharap na pumirma ng ilang papel, at sa kanilang sariling mga kamay ay tinapos ang isang panahon na dati nilang inakalang magkakasama sila habang buhay. Noong araw na tuluyan na akong nag-impake mula sa lumang bahay, ang pinakamahalaga lang ang inimpake ko. Ang aming damit, ang mga libro ni Benjo, ang teddy bear na kasama niya sa pagtulog, at ang maliit na paso ng bulaklak na inalagaan ko sa balkonahe. Nakatayo sa gitna ng bahay, na matagal ko nang kilala, sumakit ang puso ko. Dati, ito ay isang payapang lugar. Dito narinig ang tawanan ng isang bagong kasal na mag-asawa. May araw kung saan nag-aalala kong inuwi ang aking panganay. Ngunit sa huli, ang natira na lang ay isang malamig na pakiramdam na hindi na maaayos. Hawak ni Benjo ang aking kamay at tumingala. Nagtanong, "Mama, sa bahay na po ba tayo ni Lola titira?" Yumuko ako at inayos ang kwelyo ng kanyang damit. "Oo, pansamantala tayong titira kay Lola." Tumango ang anak ko, niyakap ang kanyang teddy bear, at ngumiti. Halos hindi nakikita. Gusto ko pong tumira kasama si Mama at si Lola doon. Tahimik po. Sa isang salitang tahimik na iyon, halos tumulo ang luha ko. Nagmamadali akong tumalikod, huminga ng malalim, at habang hawak ang kamay ng aking anak, lumabas. Sa pagkakataong ito, hindi ako lumingon. Ilang buwan pagkatapos, unti-unting gumaling si inay. Si Benjo ay bumalik na rin sa pagiging masayahin, mahimbing matulog, at hindi na madaling magulat. Sa kindergarten, bumalik siya sa pagiging madaldal na bata tulad ng dati. At ako, pagkatapos ng lahat ng ito, hindi na isang babaeng nagtitiis lang para mapanatili ang imahe ng kapayapaan. Natuto akong gumawa ng mga hangganan, natutong protektahan ang aking anak, at natutunan na ang katarungan ay may saysay lamang. Kung pinapanatili mo ang iyong posisyon, kung lalampas ka sa hangganang iyon, nagiging pasanin, sugat, at kahit isang hindi masabing trauma. Isang araw sa huling bahagi ng taon, pagkatapos ng tanghalian, tumayo ako sa balkonahe ng bahay ni inay at tiningnan ang pahilis na sinag ng araw na tumatama sa mga paso ng orchids. Si Benjo sa sala ay nagkukulay at si inay sa tabi niya ay dahan-dahang nagdidilig ng bulaklak. Napakagaan ng ihip ng hangin at gumaan ang pakiramdam ko. Alam kong hindi ako magkakaroon ng perpektong katapusan, tulad ng sa mga fairy tale, ngunit nakuha ko ang pinakamabuting buhay pagkatapos ng sugat. At minsan, para sa isang babaeng dumaan sa isang nakakasakal na panahon, ang mamuhay lang habang pinapanood ang kanyang anak na lumaki ng payapa, ay sapat ng magandang katapusan. Ito ay isang kathang-isip na kwento. Batay sa mga fragmento ng emosyon mula sa totoong buhay, ginamit ko ang artificial intelligence para sa voice-over at para maihatid ang kwento sa mga manonood. Sana sa pamamagitan ng kwentong ito, makakuha sila ng mahahalagang aral sa buhay. Ang mga tauhan sa kwento ay hindi kumakatawan sa sinumang partikular na individual.